Live tayo. Live tayo saglit. Paano ba mag-comment dito nga ulit? Ano ba ito? Kunti na yung comment ah. Pin ko to. I-on ko lang yan mga beha. Hindi naman kasi natin schedule ngayon. Kaya hindi ako makareply dun sa mga may comment. Kaya hindi ko alam. Hindi ko tignan kung ano na naman violation yung TikTok na yan. Pero kung may tanong kayo dyan, okay lang. Pwede magtanong. Inon ko lang siya kasi ayaw na naman mag-reply sa comment. Hindi ko na naintindihan kung anong gusto ni TikTok. Lagi ako maproblema. Hindi kasi ako nakakapagpalit-palit ng region. May inis na talaga ako dito. Isa-stop ko na tong account na to eh. Good morning sa'yo sis. Hello sis Vivian. Alas 11 na. Gising ka pa? Anong pinagkakabalahan natin dyan? Bakit gising ka pa ngayong mga oras na to? Meron bang bumabagabag sa isip mo? Pakialamera. Kumusta naman si sa mga buhay-buhay natin dyan? Hala si sis Jen, hindi ko alam kung bakit hindi na ba siya nagti-TikTok? Jen and Steve, hindi ko na siya nakikita na sa For You page. Kasi alam ko lagi ka din sa kanya, di ba? Kasi kaedadan tayo, di ba? Na-busy na siya. Alam ko nag-work siya eh. Ano yun siya? Sa... Ano ba siya? Medtech ba siya? Or ano? Basta something to do with dun sa di ba? Inside the hospital, something whatever. Pharma. Ano ba yun? Pharma. Basta may ganun sis... Yung naalala ko si Sis Jen. Sana okay lang siya, no? Alam ko namang okay lang siya. Hindi lang ako nakakaalam na. Yung ibang mga nandito na dati ko din pina-follow, parang masyado na kaming silang nabibisi. Ako nga na walang work, nabibisi. Sila pa kaya na may work, di ba? But anyways, ganun talaga. Kailangan natin pagkabisiyan sa buhay para hindi ka malungkot. Iwas lungkot. Di ka pa makatulog. Last 11 na, no? Nakalobat din pala itong laptop na to. Nag-grocery kasi kami last time. Pag nag-grocery kami dito, hindi kami papasok sa loob. Pinipick up lang namin. Yan dami ko nakalimutan. So ngayon, may pinapagawa na naman yung asawa ko na grocery para mamaya, pupuntahan na naman namin. Kaka-grocery lang naman yung Saturday. May kulang daw eh. Sabi ko kasi sa kanya, i-check niya. Hindi naman i-check. Hello naman sa mga nandyan ha. Sa mga gising pa. Kung meron kayong tanong dyan, kahit di naman Nagla-live ako talaga Friday lang. Kasi doon nakaprogram yung utak ko, nasasagot ako ng mga panik-anik, no? Kaya lang, di na naman ako
meron ako nire-replyan, tapos natitignan ko sa comment, ayaw, wala na naman, tapos wala naman. Usually kasi alam ko pag may warning ako, meron sa gitna ng aking account, meron siyang red something dyan. Pero this time wala naman, kaya hindi ko alam kung ano na naman ang problema nitong account na to, dahil parang feeling ko naku-confused. Hello sa'yo, si Alina. Naku-confuse si TikTok dahil, ewan, kasi ba parang matic yun. Nung nag-change ako ng phone, naka-record na kagad siya lahat dito na ano eh. Kaya ang lumalabas sa For You page ko, mga ano na, taga dito na, mga Americans na. Pero yung account ko, hindi ko siya ma-change yung location kahit anong gawin ko. Parang hindi niya siya po pwede. Kesyo may ganito daw, may ganyan. Tapos wait pa ng ano. Kasi di ba dito sa kanila, hindi pa naman parang pending pa rin yung TikTok na, ewan. Sabi na asawa ko, di gumawa ka na ng bagong mong account. Ayoko na. Kung gagawa ko ng bagong account, ipa-private ko na lang to. Kung sino na yung mga dati nakapalo, kung magpo-post ako, sige pa ulit. Ito na siya. Encourage your viewers to share your live and invite more friends. O, share nyo naman daw yung live. Ano mo kang ginagawa, share nyo na lang. Wait lang. Lobat naman siya. Lahat na lang lobat. Minsan naman sa mga puyat dyan. Lower power mo. Mamaya na ako mag-update. Kung may tanong kayo dyan, ha? Tanong lang kayo. Nababasa ko pa naman kahit meron lang kung kailangan gawin. Yun na. Monday. Kung may kwento kayo, pwede din magkwento, ha? Kung gusto nyo magpaantok, kwentuhan nyo kami ng inyong mga buhay-buhay dyan. Siyempre nga, diba? Nakalagay dyan. Kwento nga, fam lang, ha? Huwag lang mangaway. Huwag lang mangaway. Bawal sa live kayo nag-aaway. Hello, Beb. Ingat always and God bless. O, kumusta ka na, sis? Nag-ano ka na ba? Nag-apply ka na ba? Ano nangyari dun sa iyong sa mo, tourist visa mo ng US? Nag-apply ka na? Nag-apply ka na ba? Anong update dyan? Kailan ka papasyal dito sa US? Kailan ka magpapapicture? Kailan ka magpapapicture sa US? Mag-travel muna kami ni Boss Daddy, haha, kasi wala pa ako. Wala ka pa travel history? Di ba dati di ba may travel agency ka pero local? Oo, okay naman siguro. Mag-ano ka. Yung mga, unahin mo yung mga, marami ka agad na po. Tri-City, malapit sa atin dyan. Ano sa ba kayo? Di ba sabi mo, pupunta kang Vietnam? Ano bang pwedeng lusutan sa Vietnam? Usually, kung ano lang yung malapit, puntahan mo eh. No? Doon ka magpapapicture sa Grand Canyon, Lake Tahoe. Okay, good luck. Ganun. Yung mga Tri-City, boring na kasi yung Singapore and sobrang crowded na. So, di ba usually ginagawa ng iba Singapore, Malaysia, tapos ano pa? Saan sila lumulusot? Indonesia ba? Dati kami na magkakapatid, ang ginawa natin, Macau, Hong Kong, tapos nun sa Shenzhen. Kasi nang ahabol namin dun eh. Kasi magbabayad ka rin nung visa. Pagpasok mo ng Shenzhen ba tawag doon? Basta part na siya ng China. So, nung time na yun, dun ko naranasan yung talagang yung ang daming ginawa sa'yo. Kasi sabi nila, once nakapasok ka na sa isang territory ng China, meron ka ng record sa lahat ng nila. So, parang kaya ganoon. Wala man lang mga papel-papel eh. May lang, sa computer lang nila ni-record lahat. Kasi pinaganoon talaga eh. Ayan. So, at least, nakatatlo kami. Tapos nung sa baka may pumuntang
Hindi, ano lang yata, nung ano naman, tinry namin na kasi kapatid ko gusto lang yung parang sumakay dun ang crossing naman is sa water. Kasi nagpunta kami nung nasa Hong Kong, ang tinry namin yung long drive from Macau na bus. Ang ganda ng view. Sa double decker na bus. Yun yung ginawa namin dun. Tapos wala lang, para lang maranasan mo yung pagpasok sa border. Yun yung nakaka-excite eh. Kami ng ate ko dati nung Singapore, doon lang, umano lang kami sa Nung time wala pang Legoland doon eh. Tren lang. Tapos tatak lang saglit yung passport. Tapos yun na. At least nakita mo saglit yung kung ano itsura. Yung isang paa mo nasa ibang lugar, no? Yung isang paa mo nasa Singapore, yung isa nasa Malaysia. Ano na to? Hello sa inyo dyan, ha? Hindi ko na nababas to kasi may ginagawa lang ko, ha? Nag-live lang ako kasi hindi ako makapag-comment. Sorry naman sa mga nagko-comment dyan. Nagre-reply ako pero madalas talaga hindi lumalabas yung reply ko. Hindi ko alam. Hindi na ako nawala ng kung ano-anong mga violation dyan. Thank you sa pag-follow, ha? Hello, Ate Grace. Hello sa'yo. Miss, AXL, Axel ba yan? LDR for a year and 7 months. Once lang nag-meet for a month. He's Russian. Should I still stay? Bakit naman? Bakit naman question? Bakit lang daw once a month lang? Once lang kayo nag-meet for a month. So, after nyo nag-meet, what happened after? Paano yung conversation nyo? Anong sinabi niya? Usually, after ng first meet, dyan na yung latagan ng plans. So, for you to ask na, dahil 1 year and 7 months na, you still feel na nagsasayang ka ng, ng panahon and, asking if you need to stay. Maybe, no? More than sa akin. Kasi syempre, relasyon nyo yan eh. Kausapin mo siya na, hey, we've been together for almost 2 years now. And I feel there's no clear plan for us. So where do you see us? Mga ganong usapan. Yung mga ayun, alam mo yun, yung sesegue ka talaga doon. Para, kasi maririnig mo naman yan eh. And based na dun sa answer niya, dun ka mag-decide if okay pa ba or maybe I'm wasting my time, diba? Huwag tayong manghinayang. Kahit gano'n pa katagal yan, 1 year and 7 months. Diba? Matagal kung tutuusin na. Kaya lang, kung yung partner nyo, parang wala naman, parang wala kayong aasahan, maybe, diba? Pray for it then, for discernment. Pray na whatever, kung ano yung masabihin niya, diba? Siyempre sa utak natin, meron tayong expectation kung anong dapat niya isagot and yung willing tayong i-accept na dapat na na appropriate na sagot for us, yun yung na-expect natin, yun yung gusto sana natin, no? So maybe kung okay naman yung sagot sa'yo, then tell him na, hey, I see myself na lalagay na sa tahimik or, I wanted, if gusto mo pa magka-kids, maybe, I'm at that age na ready na ako to settle down. So my question is, are you? Because we've been together for a long time. And I think it's like, we've known each other well enough na mag-proceed dun sa next level. Kasi yun ang gusto ko, yun ang pangarap ko. Diba? Because most of the time, I feel, other Filipinas, the reason why you don't get what you want is because you don't say it. You expect na sa lalaki manggaling. And for what my husband has always been telling me, parang wala talaga silang need lagi ng push. Yung, alam mo yun, especially when it comes sa involve yung emotions and yung kung ano yung gusto natin, wala ka talagang mahihita. Wala kang maririnig na tamang sagot or yung medyo magpapakalma sa'yo or something in any situation kung hindi mo sasabihin sa kanya or ask about it. Kasi, bababa talaga EQ eh. Alam mo yun, mabait yung asawa ko sa mabait. Kailangan ko talaga ano ba to? Kailangan ko pang sabihin, kailangan ko pang ganito, ganyan. Lahat ng bagay, kailangan kong explain where I'm coming from, kung ano yung naiisip ko, kung ano yung nararamdaman ko. Hindi ba po pwedeng dapat gets niya na? I feel yung mga lalaki sa atin, parang ganun mas mabilis. Mas gets nila. Pero siguro kasi nasanay na sila. Even, di ba, sa mga girlfriend nila, sa nanay, sa ate nila. So gets nila kung ano yung tumatakbo, how we act kung may ganito tayong gusto, or how we act kung medyo frustrated tayo about something or medyo you're upset. Pero ng mga foreigner na to,
they take it as face value. Kung wala kang sinasabi, kung hindi ka nagre-reklamo, wala kang reklamo. Ganon. So, di ba? Maybe it's high time na ask mo siya na, hey, I need to talk to you about this. Mga ganito. Kasi, lalo kung tumatanda ka na rin, no? Kahit siguro kahit nasa 20s, 30s, early 30s pa kayo, it's still called wasting time kung sa ganyang kahaba ng period na in a relationship kayo, still wondering ka kung, di ba, kung saan ka nakatayo, kung ano yung sitwasyon yung dalawa. Kasi kahit na once naman kayo nagkita na di ba? Dapat nandun yung security. Kasi, di ba, at the end of the day, tayo mga babae, gusto natin yung mahal natin. Pero dapat secure ka, ramdam mo, di ba? Tsaka stable yung relationship niyo. Alam mo, na kahit hindi kayo lagi nakikita, steady kayo na, di ba? Kayo lang, on solid ground. Yun ang mahirap Domestic lang, Beb, kasi marami magandang tourist destination sa Pinas, pero magastos sa Pinas. Oo, mas magastos talaga. Kinompare namin dati kasi yung brother ko, tinrip niya yung kanyang girlfriend that time. Nagpalawan sila. Sabi ko, dami ang package yung gano'n. Ang mahal. Tapos, ganun siya. Ayun na yung pumunta ng ate ko. Tapos, di, nag-ano kami. Sabi namin, sige, sama ka sa amin. Ayaw niya sumama. O di, lugi siya. Kasi nag-enjoy kami ng gusto. That time, parang university time ng Taiwan. Ang ganda sa Taiwan. Kahit isang bansa lang yung pinuntahan mo. Ganda. Sa Andinis. Tapos yung mga, basta yan nun. Noong time na yun, meron kayong mga nakuhang mga free sa ganito, sa mga tour bus nila, tapos mga ganyan, mga anik-ik, sa mga trend nila. Kasi basta university something, nila yun, August yun So, sisi siya. Pero ang konti lang ng gastos namin, mas malaki ang gastos niya, pero mas grabe yung enjoyment namin ng ate ko. Ay, siya kasi. Noong una girlfriend, bago mga kapatid Asan na to? Thank you sa follow dyan, ha? Asan na yan? Asan na to? Wait lang. Sinacharge ko yung isa kong phone. Baka tumawag ang sama ko yan. Hello, Yoli. Yes, Beb, Thailand, Hong Kong, Vietnam, at may cruise kami sa January 27. Sana all. Enjoy kayo dyan, sis, ha? Good luck sa inyo dyan. God bless yan. Yes, Beb, mag-travel history muna para sa pool. Nagkape at mag-usal ka na, Beb. Nagkakape ako. Nagkakape ako. Kape ako kasi kagabi, anong oras ako natulog? Ano yan? Mga alas 11 na. Nakakainis kasi nung nawala yung, di pa figure out ng asawa ko yun dun sa wireless sa printer. May kailangan kaming i-print. Kami nga 10 years, Beb. After 10 years, saka nag-first meet, tuloy live-in for good sa Pinas. Ayan, 10 years. Kung kaya niyo mag-taste ng 10 years. Case to case naman talaga. Kahit naman 10 years ka, nagkaroon ka naman ng iba bago yung isa ngayon, di ba? So, hindi ka na talaga, totally, hindi mo naramdaman yung paghihintay ng 10 years, naman. Pero, kasi sa 10 years, no, kung kunyari, nasa kung gusto mo mag-anak, malaki ni anak mo. Kasi naghintay dun sa jowang, LDR. Paano po, Paano po, Asan na siya? Hindi ko mabasa. Sorry, ang aga Alam mo yung may diferensya mata ko. Paano po ba go with the flow? May balak siya pumunta pero hindi alam kailan. Tadhana daw gagawa ng paraan. O gano'n naman kayo katagal kung tadhana ang gagawa ng paraan. Well then maybe kung medyo bago-bago pa lang kayo, kung months pa lang, go with the flow. Pero syempre, kung medyo meron ka namang ibang po pwedeng maging other option, go with the flow ka din sa iba. Makipag-communicate ka pa rin sa iba. Kasi wala pa naman kayong commitment yan Kayo na ba? Jowa mo na ba? Kasi kung naghihintay ka, technically, kung LDR kayo, never pa kayo nag-meet, kahit mag-jowa kayo online, hindi naman kayo mag-jowa. That's how I see it. Hindi kayo talaga mag-jowa in real life. Kasi any moment, kung meron niya makita sa malapit, pwede yung makapagrelasyon doon. Kasi the fact na hindi pa kayo nakikita, wala pa talagang pisikalan, kahit naghawakan, ano pa lang to?
considered na dating lang yung inyong relationship na LDR through video call. Because when it comes sa foreigner, most of them think na ang LDR, parang hindi pa siya, stage lang siya. So, pag after ng first meet, doon na talaga nangyayari yung, okay, girlfriend ko na to, or okay, we're together, we're in a relationship. So, pag sa mga ganyan, kung yung let's leave it all to fate, yung mga ganyan tanong, dapat i-check mo din, no? Bakit, ano ba siya? Ilang taon na ba? Marrying age na ba? Ano bang ginagawa sa buhay? Diba? Kung single yan, what's keeping him? Kailangan pa bang mag-ipon? Kung dati na may karelasyon, anong problema? Diba? Divorce na ba? Or ganyan, malaya na ba? Meron ba siyang responsibility kung may kids? May mga ganun. Ang dami kasing underlying na reason kung bakit, let's leave it all to fate. Ang bilis naman diba? Ikaw, willing ka ba to leave it all to fate na, okay. Kung saan na lang kami, Kasi kung di kanya pupuntahan, baka, diba? You're keeping yourself for this person na leave it all to fate. Baka meron kang pwede makilala online na okay, gusto ko ng Pilipina. I want to see kung magiging kung magki-click kaming dalawa. So, 'di ba? Tayo practical side kasi ang gusto lang naman natin partner in life Anihin mo yung taong lahat na lang inaasa sa ganun. And yung iba, 'di ba, ang reason ni bahala na. Ganun. Anong mapapala natin sa taong walang set plan for anything? Kasi lalo kung lalaki yan, ini-expect natin na sa kanya manggagaling yung okay, at this age, gusto ko na mag-asawa kasi gusto ko pang magkaanak. Or at this age, dapat ganito na yung aking para pwede na akong maghanap ng partner na meron na akong maipo-provide sa partner ko. But compared sa someone na, parang, I think, yung ganyang mindset, more on sa Pinoy yan bahala na. Si Lord na bahala, mga ganun. Maasa man tayo lahat kay Lord Pero syempre, dapat ikaw, meron ka na sa utak mo, ka na, you see yourself where? Ano yung plano mo? How to get there? Diba? Kung gusto mo ng kaligayahan, paano mo mamimit yung kaligayahan? Kung gusto mo ng partner in life, paano? Anong gagawin natin para at this certain point, makuha natin yung ating gusto? Walang communication in 10 years? Wala. Quick rant, nervous ako, kasi baka maboard si Afam sa long process ng visa. Hindi yan maboboard kung bibigyan mo naman siya ng assurance. No, there are other ways, lots of ways para hindi kayo maboard in a relationship. Diba? Google is your friend. How to make long distance last long. How to not be bored in a long distance relationship. Mga ganon. Hindi siya maboboard. Kasi hindi na mapapansin Lalo kung eager kayong dalawa and excited kayo na, konti na lang, ilang months na lang, ganito na yung process natin. Nakasubmit na tayo ng ating na lang, less than a year na lang hihintayin natin, imagine. Hindi tayo sa stage na waiting na tayo. Diba? Yung mga ganun kung minsan, mo din siya, ibalik mo dun sa dati. Lagi nyo i-remind kung gaano kayo kamahal ng mga jowa nyo, kung saan kayo nagsimula. Diba? Imagine, kung ilang taon na kayo, 2 years ago, hindi naman ganito yung feelings mo para sa akin, di ba? Yung mga ganong teasing, yung remind him. And then, syempre, huwag ka mapakampante in a relationship. Dapat kahit masyado na kayong mahirap if you became too familiar na wala ka ng effort na, mahal naman niya ako, yung mga ganon, di ba? Ang mga lalaki, lalo pala yung foreigner, need nila to be reminded also na, kahit simple, you look good today. I like how you smell. Yung mga ganong konting. Kasi mapapansin mo, yung parang nagagulat na gano'n. Tapos yung iba yung ngiti. Kasi parang, totoo naman yun, tayo lang mga mababae yung laging na-appreciate. Tayo lang laging may pa-compliment. Diba? Mga ganun sanay tayo na tanggap ng compliment. But if you do that with your partner, I feel na iba yung dating sa kanila. Kasi bibihira naman nilang, ma-experience. So maybe, para kayo ma-board, diba? Gawa kayo ng different team, different routine, yung mga ganyan, Minsan, i-surprise mo din siya. Na kung ano-ano lang, be creative kasi basta be creative. Madami pwede mong gawin na kayo lang, na dapat para sa inyo lang. Mga ganun, diba? Para talagang sure ka. Kasi syempre, andyan na processing na ng visa Diba? Yung mga iba, nakuha na yung visa, biglang nag-split.
Diba? Minsan, dun pa nagbabago yung isip nung, foreigner. So, mahirap. Kaya dapat talaga, diba? You nurture ang inyong relationship. And, diba? Make sure na alagaan talaga. Asan to? 2024 pa kami nag-date. This 26 Jan, nag-visit siya. Next year, balak namin mag-process ng visa. Next year na pala, malapit na yan. So, di ba? The longer na magkasama nga kayo, kuminsan mas marami na kayong pwedeng mapag-usapan and iba na. And yung kahit na dating yung topics, once na matakal nyo siya ulit, iba na. Iba na yung dating kasi nagle-level up yung relationship nyo. So, yung feelings mo dati, nung sinugot mo yung certain question na ganito, iba na. Iba na yung pananaw mo. Kasi, di ba, medyo nandun ka na sa point na mas iba na yung relationship nyo, mas malalim na. No, Tosh. But next year pa sis, file na kayo now kasi medyo matagal ang process. File na daw kayo now. Siyempre, nagre-ready pa siguro yung jowa niya. Depende yan, no? Lahat naman daw may tamang panahon daw. Pero siyempre, like yung ganun, di ba? Nag-process kayo next year. So ngayon pa lang, yung mga kailangan mo, i-ready mo na. Di ba? Ready mo na siya. Na, maano na. Kasi, tama naman yun. Iba-iba na kasi nung kuwan, di ba? Tinataasan, tapos ganito, may certain na dinadagdag. Kahit sa medical, iba na yung setup nila. Yung dati sa USCIS, sa embassy dati, doon ka ng biometrics, doon ka na interview. Ngayon, separate na. So, we'll never know kung anong gusto nilang gawin. Kasi sa totoo lang, mga lawyer dito sinasabi nga na kung si Trump lang ang masusunod, gusto niya talagang tanggalin yung marriage base na path para sa visa, para sa green card. Kasi na-overuse na daw. Yung mga, ang dami na, papakasal tapos easy na nga naman eh. Diba? Start na yung ginawa nila na dati may pardon ka eh, kahit anong visa ang binayolate mo. As long as kinasal ka sa American citizen, may pardon ka na. Pwede ka mag-apply ng adjustment of status. Pero now, kailangan mong bumalik sa inyo, mag-apply ka doon sa inyo. So, no one knows kung gaano katagal yung ganong process. Nasaan na to? Sabi niya daw, Farah, di babalik pa siya dito. Nasaan to? Kasi babalik pa siya dito mga Jan or Feb next year. Sabi niya daw, dapat daw at least 2 beses pumunta ang Pinas para makastart ng process. Not really, 1 time lang kami. And nasa 10 days lang yung visit niya sa akin. Tapos 3 years ang aming before nung first year. Kasi ang requirement lang talaga is mag-meet kayo even 1 time. Na nagkita kayo in person. Ang magpapatunay lang naman talaga na legit yung relationship nyo is yung proof of relationship nyo, no? Pictures together kung saan kayo nagpunta and yung mga convo about sa kung kailan nag-start yung conversation, nandun na. Makikita naman nila na matkulalong 2024 pa kayo matagal. Hello sa'yo dyan, Joel. Ma'am, ba't yung turkey man? Ang bilis mag-decision, asawahin ka na, like 2 weeks talking. Ewan ko sa'yo, ikaw ba asawahin mo na kaagad 2 weeks talking? Di mo pa nga nakita, di mo pa naamoy yan. So, okay ka lang ba? Na after 2 years, nag-uusap lang kayo? I assume na video ko lang kayo nag-usap, hindi mo pa naamoy eh. Hindi mo pa nahawakan. Magpapaasawa ka na? Yun ang question. Magpapaasawa ka na? Diba? Hindi naman problema ng lalaki yan eh. Problema natin yan kung oo tayo kaagad. Kung ako yung nanay, matatanong kita, sure ka na ba anak? Alam mo bang, paano mo nalaman gusto ka ng tao na hindi pa nakita ang singit mo? Diba? Paano? Diba? Pag sa mga ganyan, medyo din tayo dapat, no? Medyo careful. Kasi bakit agad-agad? Baka bubulahin ka lang. Why in a hurry? 2 weeks pa lang, asawahin ka na? Ano sinabi sa'yo? Will you marry me na kaagad? Nasaan ang ring? Will you marry me? Nagpadala na ba? Para makapagpa-reserve na kayo ng inyong kung saan kayo ikakasal. Walang mga, last time marami din ganun, Turkish yung mga jowa. Ano ba yung movie na gusto niyo ba ng ganun, yung movie na parang, di ba sila yung mahilig sa medyo parang sensual na mga drama? Aray ko po.
At least one time within the 2-year period, so pwede na meet up. Yes, tama yun. A year LDR, pero no call po. Di daw siya sanay and more on like, he isn't used to it daw. Di siya sanay? 1 year? Paano mo nalaman? So, di ba? How sure are you na yung kausap mo is the same? Doon sa profile picture niya. Nakita mo man lang ba yung Facebook niya? Legit ba yung Facebook niya? Active ba? May mga friends, relatives bang nagko-comment? So, ang tagal. Buti kinaya mo, 1 year, no video call. Ako, 3 days pa lang, tinawag ko na yung asawa ko na scammer eh. Na huwag niyang sayangin ang oras ko. Dahil binigay ko na yung messenger ko, hindi pa siya nagbe-video ko. So sabi ko sa kanya, kung gusto mo ng friends, kung gusto mo ng ka-chat, maghanap ka ng iba. Kasi ayoko mag-waste ng time sa chatmate. Ganon. Kahit na ba not used to eh. So, bakit siya nagpunta? Diba? Kung minsan, titingnan natin yung logic of things. Nag-LDR kayo. So, paano kayo nag-LDR? Nag-chat kayo. Saan siya pumunta? Sa dating app. Tapos, ayaw niya makapag-video call. Pero okay lang sa kanya makapag-chat sa'yo. He's not used to sa video call. Dapat masanay siya. Kasi gusto niya ng jowa eh. Diba? Dapat, pareho kayo nag-a-adjust. Kailan siya magpapakita sa'yo? Diba? Paano ka nakaka-sure na yung kausap mo yan talaga? Diba? Ano pinag-uusapan nyo? In a span of a year, paano chatting lang? Mahabang chatting? Tiyagaan nyo pareho. Diba? Pag sa mga ganun, dapat willing siya mag-sacrifice na, hey, just for one time, gusto ko makapag-video call, just to know. Gusto ko makita yung mukha mo, diba? Para makita ko na yung reaction mo. I need to tell you something important. And gusto ko makita yung facial reaction mo. Kung ayaw niya pa rin, medyo mag-isip ka na. Dahil libre ang Facebook. Lahat naman may access sa Facebook. Kahit ngayon mga bansang hindi allowed, pwede silang gumamit ng VPN. So what's keeping him? Bakit hindi po pwede? Dahil hindi siya sanay? No. I feel na medyo lousy yung excuse na is not used to it sa video call. Masanay ka. Gusto mo ng jowa eh. Kung gusto mo lumandi, kailangan mo rin mag-compromise, di ba? Nasaan na to? Maabat yung Turkish man, ang bilis mag-desisyon, asawahin ka na. Ewan ko sa'yo. Asawahin mo na ba? Okay ka lang? Hindi mo pa naamoy nga eh. Yun ang mahirap dun eh. Hindi mo pa nga alam kung kaya kang buhayin. Asawahin ka na. Baka mamaya ikaw pa bubuhay dyan. Eh, mahirap naman. Papaasawa ka na rin kagad. 2 weeks pa lang. Military jowa ako si Saha. Navy siya. Military. Asa na to? Hindi ka na ako updated. Asa na to? Ayun, nag-visit. Balak ko process ng visa. Next year, balak ko. Mabilis lang yun sila. Hindi ka matatagalan kasi usually kapag, lalo pag active service, mabilis ang process para sa kanila. Kung maabot yung iba na 1 year, sa inyo mga lang yan. Baka mga 6 months lang, 5 months. Mabilis yan. Ganun yan. Ganun ang perks nung kapag nasa active duty. Military. Para makastart ng process. Kayo daw ba kung 2 weeks na, gusto nyo na magpaagad magpaasawa? Let's say, hindi naman Turkish, o American, or kung anong gusto nyong nationality. In a span of 2 years, 2 weeks, okay na kayo? Papakasalo na daw? Wala na kayong atrasan yan. Kung bigla kayong puntahan sa Pinas, tapos umuo ka na. Paano kung di mo type? A year LDR, pero no call. Ay, ito yun sa kanina. Nasaan na to? Hirap niya na. Paano nyo kinakayang walang call? Paano kayo mag-usap? Mahabang chat? Baka kayo na-copy-paste lang yan. Mag-iingat ka doon. Lalo nagkukwento yung mga, diba? Tungkol sa buhay-buhay. May mga sinesend lang na picture through, saan yan? Email? Teka lang ha. Tapusin yung akin. Third case, 2 weeks. Thank you naman sa likes dyan ha. Military job ako si Navy. Grabe naman yan sis. Oo nga po, grabe daw. We have a sort of, We have a sort relationship daw po. Not totally official hanggang hindi niya ako na-meet and family ko. Ano yun sa kanya? Kung kaya nyo i-type ng mas mahaba ha. Hindi ko alam kasi alam ko limited naman dito. Parang first yata yan. First na message. Grabe naman daw yan.
Sort of relationship, you mean? Kaya ano? We have a sort of relationship daw po. Not totally official hanggang hindi nila niya ako na meet and family ko. Yeah, most of them ganyan naman talaga ang thinking, no? Na ayaw mo na mag-commit. Na I like you, I want to get to know you, pero yun muna, wala mo nang commitment. Kasi syempre, sa kanya pa lang yan maano eh. Saka pa lang niya makakapag-decide if gusto ka pa talaga niya the moment na mag-meet kayo in person. Kasi talaga naman, totoo naman eh. What if, di ba, mag-meet kayo in person and you don't like each other, you don't see each other as, you know, na iba. Kasi iba yung video call eh. Iba yung pag personal kayo nagkita, nag-usap kayo. Lalo kung sensitive yung mga ilong nyo, hindi mo gusto yung amoy, or medyo, di ba, may problema sa kung saan. Kasi hindi naman porket gwapo, eh mabango, di ba? Like ako, sabi ko sa kanya, pag di natin gusto yung amoy ng isa't isa, kasi sabi ko sa kanya, are you the type na grabe magpabango? Sabi ko, ano ginagamit mo? Nagtanong talaga ako sa kanya kung nagamit niya mga lotion, mga ganyan, anong perfume niya. Mahilig ba siya ba yung mahilig na, alam mo yun, yung sobrang dami? Sabi ko sa kanya, maano kasi yung ilong ko, mabilis ako ma-atching, very sensitive yung ilong ko. And may vertigo ako, makaamoy ako ng hindi ko gusto yung amoy, sumasakit yung ulo ko, wala na. Sira na yung araw ko. So, ganun yung ano ko sa kanya. So, sabi ko sa kanya na, maybe you think it's like a small detail, but for me, it's a big deal. At the deal breaker for me, kung hindi ko gusto yung amoy mo, sinabi ko yun sa kanya. And sabi ko din sa kanya na, if ever, na magkita tayo in person na, and there's something about me also na hindi mo gusto, tell me, let me know. Na, dahil kung pwedeng gawa ng paraan, gagawa natin ng paraan. Pero kung hindi talaga, well then, diba, thank you for the good times, goodbye. Mga ganong usapan. So, for them, very common lang for foreigners na ganyan na ganito, na talking, na, di ba? Kumbaga sa dating, officially dating, pero hindi pa kayo official na in a relationship kasi we'll see pa. Ganun pa siya. So, di ba? Who knows naman? Pag nag-meet na kayo and okay naman, sa kanya naman yan. Siya yung sabihin na okay. So, can I call you my girlfriend now? Or mga ganyan, no? Siyempre siguro, baka siya rin yung tipo ng taong gusto mo nang makita, no? Kung saan ka nang galing. Kasi, di ba, may mga iba naman ganun. Iba-iba naman tayo ng choices eh. And iba tayo ng pinaprioritize na kung anong gusto natin sa partner natin, no? Maybe yung iba gusto ma-check kung okay ba yung family mo. Diba? How are you with your family? Kung close ka ba sa family mo? Anong klaseng family meron ka? Diba? Siyempre, diba? Yung mga foreigners sanay sa tahimik. Baka kung gusto nilang, diba? May something yan na gustong i-check muna. Bago, sa dami ba naman na napapanood nilang kwento rin ng mga expat, kwento rin ng mga dating may mga Pilipina na partner. Mostly, pinapanood niya nila yung mga bad na experiences ng mga foreigners. So, di ba, medyo ano sila doon, careful sila sa mga ganung bagay na okay. Baka, di ba, baka medyo ganito din yung ano ko, Pilipina ko. So, ganun. So, di ba? Let's not take it against them kung medyo meron muna silang gustong ma-check. Hello, Ollie. How are you? Thank you, babe. Yan, so, sort of relationship. Enjoy nyo muna yung sort of relationship nyo. Hindi naman tayo lahat doon, maano, di ba? Nagdadaanan. Loadan mo pa nga. Anong loadan? Loadan mo pa. Nanonood ako nun sis hanggang sana all. Di ko knows na marasan ko din para sis. Ang alin, nanonood ka? Anong loadan mo? Loadan mo pa nga. Ito. Nanonood ako nun sis hanggang sana all. Di ko knows na mararanasan ko din pala sis. Yung alin yung dun sa pinapanood mong Turkish. Kailangan po ba everyday video call? It depends sa inyong dalawa, no? If gusto nyo parehong may video call. But for me, no, personally, what worked for us, naging part siya ng routine namin, no? Na bago siya pumasok sa work, bago ako matulog, tatawag siya. And siya, bago matulog, ganun din naman ako, bago ako umalis. Ganyan. Tawag din siya. So, yun lang. But most of the time, mas mahaba yung usap namin pag weekends. Kasi pareho kaming, di ba? Isang bagong abangan niya yan. Are you awake? Kung pwede siya makapaghintay, lalo noon. Are you awake now? Mga ganun. Call me once you wake up. Mga ganyan. Mga ganun siya. Hindi ko pa siya naranasan na tumawag lang siya sa akin ng basta ng umagang-umaga. Mga ganun. Alam niya, biinit ulo ko kapag na-istorbo tulog ko.
Lalo na dito, kunyari may alarm rin siya ganun. No, it's okay baby, go back to sleep, mga ganun. Kasi syempre, naligo siya ganyan. Titiplahan ko lang naman yun sa kape. So, pag alam kong tapos na siyang maligo or naka-ready na siyang ganyan, saka na ako babangon. Kasi alam niyang bad mood ako pag nai-istorbo yung tulog ko eh. Alam sa to. Kaya depende yan sa inyo. Yung afam nakausap ko araw-araw video call, gusto sis. Mag-video call kayo. Gusto niya pala, gusto niya eh. Siyempre gusto niya makikita, masirayan yung kagandahan mo everyday. And yun nga, di ba? Through communication, na maano nyo, mabibuild up nyo yung relationship na mas maganda naman kung talagang, regular ang inyong communication. But then, may ibang ang tao na medyo busy or hindi naman ganun kasanay or ayaw ng video call parate. Diba? So, whatever works for you, make it a point na pareho niyong gusto. Diba? Compromise kayo kung anong schedule na what works for best sa inyong dalawa. Asa na to? Discussing relationship challenges like long distance and marriage for a visa. For a visa. Assuming to si AI. Ate, how to keep the love burning while LDR? Haha, maging LDR kami this year, mga 1 year. Ilang years na ba kayo? Hindi niyo pa ito na-discover? Kasi, one time, nag-uusapan namin ng asawa ko. Sabi, if only we could post it on like, YouTube. Why would you post that? Mga ganun. So, minsan, di ba sabi nga sa inyo, lagi kami may relationship check. Mga ganun. Sabi ko sa kanya, B, did you enjoy it when ganito, ganyan? So, how is it differ from now na magkasama na tayo? Kasi parang, di ba? Kasi dati nai-excite tayo sa isa't isa dahil nilalandi natin yung isa't isa. Alam natin, di ba? Pareho lang tayo maliligo after. Ngayon, fight. So, mga ganyan. Sabi niya, asawa ko, there's a different type of, excitement nung LDR kami. Na talagang, kung saan daw, yung after na mag-usap, parang yung memory niya, bumabalik-balik pa dun sa usapan namin, mga ganun. Yung usap-usap lang naman. Kaming dalawa kasi mag-asawa, ang ginagawa namin, meron kaming, hindi siya, di ba sa atin dito, pag pwede kayo mag-roleplay dyan. Mga ganun. Ang asawa ko, ay naku, be! Mga ganyan. Minsan sabi niya, don't you even have that fantasy? Kasi nung LDR kami, ang ginagawa namin, gumagawa kami ng mga scenario. Kasi parang kaming malikot ang imahinasyon eh. So nag-uusap tayo. So for today, let's imagine na nandito tayo sa ganitong lugar and mga ganyan. O taga saan ka, saan ka pupunta. Mga ganong, parang continuous, bang term, doon nakalimutan ko na eh. Basta parang gagawa kami ng simultaneous na story na kaming dalawa yung involved. So, no holds barred. Walang limitation na kung anong po pwedeng gawin. Diba? Kung minsan asawa sabi niya, Grace, that won't work on like real life. Imagination ko to eh, huwag ka na makialam. So, mga ganun, okay, I like that. And then, may dadagdag ka. O, kunyari, punta tayo sa ganito. Ganito yung suot ko. Sabi niya, no, it's better that you wear this, mga ganito, mga ganyan. So, meron kaming ginagawa. So, yun yung, kasi kung minsan mabuboard talaga kayo sa isa't isa eh. Yun lang nag-usapan niya, anong kanain mo, saan ka nagpunta, anong oras ka natulog, o saan ka galing, napagod ka ba, anong ginawa mo sa work mo, ganun lang. So, dapat meron kayong time na play up, mga ganun. Mas minsan wala lang, yung parang unexpected, saka mo landiin. Pag pagod, pag irritable, saka mo landiin. Di ba? Mga ganun. Mahirap basta discover nyo kasi. Wala naman kasing nakakahiya kung LDR kayo, lalo na nagkita naman na kayo na. Mas marami na kayong pwedeng mas magiging malikot na yung imagination nyo. So, di ba? Pag sa mga teasing lang, ganyan. And, di ba? And depende sa time of the day or kung nasan siya. Mas maganda lalandiin nyo yung jowa nyo kung kunyari, out siya with friends or with family, yung mga ganun. Kasi yung iba yung dating sa kanya, yung ang formal niya. Tapos biglaan yung lalandiin. What up, B? What's that? Nag-end. Kita, tatawag ka.
tatawagin siya, pero itatype niya. Para hindi obvious na nakikipag-usap siya sa akin. Ano eh? Instalbo ka eh. Tuturuan natin to si ano eh. Basta ganun ha. Saka syempre, di ba kahit naman nakita na kayo noon, di ba? Nagkatikiman na kayo't lahat. May time para na medyo, di ba? Paminsan-minsan mo lang ipapakita ang cleavage dyan. Or kung medyo gusto mo, kung pa-sexy ka, minsan balot-balutin mo naman yung sarili mo. Pag ma-excite naman siya, or di ba, out of nowhere, paligo ka, bigla mo bitawan mo yung towel mo, tapos pasok sa banyo. Ganun. Di man kailangan talagang ano eh, hardcore. Mga ganun lang. Kasi, ang simple lang naman talaga ng lalaki. Sabi ng asawa ko, Grace, I don't really understand why women have to like complicate things. Us men, we just want to like, keep our stomach full and our empty. Ganun lang yun ha. Yun lang talaga siya. Tapos nag-work din talaga yung nila, mga ganun. Pag hindi ako nananalo sa aming argument. Tataas ko yung t-shirt ko, be. Panalo na ako sa aming argument. Kasi mawala na yung focus din sa ano eh. Ganun. Parang, shut up ka na, tara na. Parang manahimik ka na dyan. Ganun. Ganun lang. Napakomplikado natin mga bagay-bagay. Hindi naman sila ganun tayo lang feeling ko, mas complicated thinkers tayo mga babae kaysa sa mga lalaki na ganyan yan. Foreigner na mga ganyan. Yung energy nila, inuubos nila sa work. Kaya wag na kayo makapag-diskusyonan pa. Wag nyo na masyadong palawakin pa yung ano, ganyan. Kaya simple lang. Diba? Ganyan. Nasaan na to? True, ganyan na pag nakausap ko, nako, okay kami one day, pero next day biglang wala nang paramdam. Yung ganun talaga yun. Minsan kasi pag sa ganyan, no, siguro, it's safe to assume na na-bored na rin or nakahanap ng iba. Merong maharap na Pilipina na mas nilandi sila ng gusto, mas na-excite sila, di ba? Minsan masakit, pero, di ba, di alam. What up, babe? I'm on live, oh. I'm on live because I have like, I don't know what, if I have like violation again. You were on speaker. I'm not. Why? I'm not on speaker before. Why? I'll call you. On your phone? I am? Oh, try to figure it out. Well, we're talking about like something like really X-rated here on my live. This is a serious discussion that we are having here, and like, we're on speaker before. I don't think so. I couldn't like hear you. Is there anything more you want to like add on that HEB list? It's fine. It's fine. Okay. Store, bukan man eh. Nasaan na to? Wait. Tapos yung gata 11. Di ko alam why. Hindi mo alam why? Ay, ganun talaga yun. Yun nga sinabi ko sa'yo, why? Ganun talaga. Yung wala naman, okay naman kayong bigla. Hindi natin kasi alam eh. Kasi tama naman talaga yun eh. May mga ibang, kumisan nga daw, di ba, yung iba, mapapansin nyo, hindi naman, yung ibang lalaki hindi naman mapili eh. Kung sino lang yung makakapagbigay sa kanila ng gusto nila, doon na sila. So baka hindi nakukuha yung gusto sa'yo, kaya manap ng ibang pwede. Na ganun, na okay. Asan na to? More than a year. I tried to talk to him pero ni Sin wala na. Pag wala nang ganun, alam na natin, no? Yun na yung pinaka-loud na answer. Kapag wala nang pakialam, wala nang paramdam, yun na. Wala nang paki talaga. So, sorry, no? Pag ganyan, masakit, pero hindi talaga natin tumove on. Marami talagang marami naman nakakaranas na nag-ghost. More than a year na po. More than a year na pala eh. So, alalahanin mo sa kanya, di ba? Nag-first meet na kayo. I-refresh mong memory. Remember that time? Nung ginawa natin yung gano'n. Medyo
medyo, be creative kung paano mo ibabalik doon. Kasi kung minsan, magugulat naman siya, really? You thought about that? Or really? You felt that? Ganon. No? Daan niya sa kwento. 2 times na kami nag-meet in person do. 2 times na pala eh. Marami na kayong ginawa. Na marami na ba kayong ginawa? Marami na ba kayong na-explore? Yun, alalahanin nyo, di ba? Mga ganyan. Tapos minsan, out of nowhere, yung, hey, I'm thinking about you, mga ganito, mga ganyan. I wish you were here, holding me, mga ganong ek-ek, no? Tapos, syempre, medyo, total, may nangyari naman na, medyo make it more explicit. Ganon, no? Yun eh. Diba? Kung minsan gusto lang din ng partner mo na landiin mo siya. Landiin mo. Marami landiin mo. Ganun lang yan eh. Ganun ang solusyon sa lahat ng bagay. Thank you, Unique. Landiin mo. Yung nakilala ko, di pa nagkikita in person, pero nagkakitaan na, okay lang ba yun? Sino nakilala mo? Nagkakitaan kayo? Nagpakita ka na? Depende naman sa'yo kung willing ka naman magpakita. Nagpakita rin ba siya? Kung patas naman, enjoy nyo ba yung pinakita nyo sa isa't isa? Pero dapat, bago kayo nagpakitaan, sinure mo sana muna, no? Sabi mo sa kanya, hey, I will hunt you kapag kung saan to napunta. Kung safe naman, feeling nyo safe naman. Diba? Kung nagpakitaan siguro kayo, putulin yung ulo nyo. Diba? Ganun. Wag magbigay ng picture na sama ulo nyo. Putulin nyo. Para if in case, diba, worst come to worst, na biglang, diba, mga ganyan nagba-blackmail. At least, hindi mapapatunayang ikaw yun. Pero na lang kung may tattoo ka sa katawan. Na obvious na ikaw yun, diba? Pero pwede mo i-deny kasi wala yung ulat dun eh. Diba? Pwede mo sabihin na ano lang yun. Diba? Nilagyan dun Photoshop or AI. Aray ko po. True, madam. Kahit saan-saan na magpunta, story, imagination, malala. Kasi bored na 5 years LDR. Oo, saan-saan talaga yan. Mga ganun. Mga wildest fantasy nyo. Mga ganun. Ganyan sa kanya. Minsan mo gusto or mga ganyan. Minsan, maganda rin pag-usapan. Kasi dalawa naman kayo. At least na-explore nyo yung sexuality ng isa't isa. Para alam niya na kung ano yung mga gusto mo, mga na-enjoy mo, mga expectation mo. Diba? Kasi okay naman yun, mahal naman natin yung isa't isa. Pero sa totoo lang, ang dami din namang relationship na wala na talaga. Dahil kulang sa romance. Diba? Kulang sa intimacy. Hindi na naman yung laging, sa sex lang. Kulang sa ganoon. Kulang sa landian. Diba? Kailangan mabilis natin mapapag-init yung dugo ng partner mo. Baka mamaya may ibang magpainit ng dugo niyan. Ulo mo na lang iinit, diba? Mga ganun. Mahirap na. Chance nyo na yan eh. Diba? Kesa naman landiin pa ng iba, kayo na lang. Kaya galaw-galaw. Huwag makampante. Pagkat jowa nyo na, asawa nyo na. Landiin nyo pa rin. Mga ganyan. Minsan dito yung asawa ko pag mga ganyan. Oh, saan ka pupunta? Wala. Bakit pauwi ka na eh? Ganyan. So, minsan mag-abra siya, Grace? Nakapabango ka pa? Sayang na may mga perfume dyan kung di ko gagamitin. Sabi ko, paano naman Kasi minsan tatanong siya, lumabas ka ba? Saan ka nagpunta? Ba't nakaayos ka? Wala, I'm waiting for my dearest husband. Ay, ganun. Siyempre, ngiti-ngiti din siya, na talagang Kasi kung minsan, naabutan niya ako dito na, kaya saan ka pantulog ka ba? Pagod kasi ko eh. Ganyan. Tapos kung minsan naman, di ba? So, hindi niya, yung kumbaga, hindi niya ma-expect ko anong dadatnan niyang itsura ko. Pati mood, dito niya alam ko anong mood ko na araw na ganyan. Ganon. Salubungan niyo. Diba? Pag video call niyo ito, diba? Ganon ka, para kang si Eva. Tingnan mo kung hindi magulat yung jowa mo. Tas, diba? Dali ka lang. Yung poker face, all your glory, showing. Tingnan mo kung hindi yan. Kung walang effect yun sa jowa mo. Mga ganun minsan. Minsan, wag madalas.
Para looking forward siya na kailan uli siya gagawin kaya yung ganong stunt. Mga ganyan. Or nakaupo ka, diba? Cross leg ka dyan. Tapos ano, diba? Yung wala siya makikita, pero alam niyang wala kang suot. Mga ganon. Try mo yon. Very effective yan. Nasaan na to? Kaya tayo nababiolation dito ulit. Ganon na. Sharing lang naman akong what works for me. Ganyan. Makikita mo naman talaga eh, di ba? Iba yung dating eh. Kapag out of nowhere, ginawa mo yung mga bagay-bagay. Then, pag busy siya, dun mahawakan. Mga ganon. Kasi naman yung unexpected niya na alam niya na kung anong ganap, di ba? Dapat yung medyo lang. Spontaneous lang parati. Para walang bored. Hirap eh. Di ba asawa ko, 2 years na kami kasama niya. Lagi pa rin na I miss you, Grace. I can't wait to see you. Mga ganyan. I wish I could go home to you now. May mga ganyan siyang ik. Don't worry, B. 3 more hours to go. And you'll be here. I'm all yours. Waiting. Mga ganyang ek, no? Mga ganyan. Minsan, babalayan mo pa. What are you wearing? Sabi niya, what are you wearing? Nothing. Pero wag ka. Ano ka? Naka-ano ko dyan? Kung ano-anong ginagawa ko. Diba? Sasakyan mo lang eh. Sakyan mo lang. Para naman maging okay yung mood niya sa trabaho. Diba? Kailangan niya kumita eh. Hindi ako nag-work eh. Pero kailangan niya kumita na gusto. Kailangan, di ba? Andun, nakakondisyon yung utak niya. Ano na to? Di ka priority at yung seryoso, ang ganyan sis. So, ayan na tayo. Oo, sis, yan din naisip ko. Buti na lang di ako masyadong na-attach. Thank you sa pag-follow dyan, ha? Joke. Asa na? Ano na to? Thanks ate, ang landi lang pakinggan pero okay. Lalandiin mo naman talaga eh. Kesa nga lalandi ang iba. Ako hindi man ako, alam mo yun, ako hindi pa ng taong pa nag-usap kami, yung mga close friends ko, alam nila yan. Alam mo kung landian lang usapan mga ganun, kung barubalan, kahit nung time na ganun. Mahilig ako, but never, syempre alam naman natin yung boundary natin na medyo iba na, di ba, mga ganyan. Naughty lang dapat. Pero kung partner mo na, di ba, ma-enjoy mo eh. Kasi makikita mo yung reaction. Yung mga ganun. Tsaka, lagi mo isipin. Sa video call nyo, kayo lang naman eh. Dalawa lang kayo dyan. And mas na-appreciate niya yun. Isipin mo na lang lagi. Kung walang lalandi dito, baka landiin to nung iba na malapit. Ka-workmate niya, mga ganyan. Sila pa man din, yan sila. Okay lang sa kanilang pa-casual. Kung meron yung pangangailangan na hindi nakuha sa'yo, kahit man lang init ng katawan, kahit LDR kayo, baka hanapin sa iba. So, sinong lugi? Diba? Pag sa mga ganyan. So, dapat wise ka. Diba? Kaya nga, kahit na asawa mo nga, diba? Para hindi magngabit, dapat minsan, ang persona mo is mistress ka din. Yun ang mga tipong gano'n. Minsan nakausap ko lang siya. Who are you talking to? Are you talking to your wife? Mga ganyan. No, mga ganyan. May mga ganyan kaming ek. Mga ganyan. Like, we are going to do this but don't tell your wife. Mga ganyan. O di, hawak-hawakan ko siya dyan, mga ganyan. So, tawa lang siya ng tawa. Para at least ma-experience niya rin yung paano yung parang feeling mo patago namin ginagawa. Samantalang, di ba? Mga ganun. Kasi sabi niya, I can't understand your imagination, Grace. Mga ganun eh. At least, di ba? Lahat ng creativity niyo, gamitin niyo na. Di ba? Natututunan naman niya lahat ng mga bagay-bagay. Di ba? Put it to good use. Na ikaw rin na makikinabang. Mahirap eh. Yung ang tagal yung LDR, tagal yung naghintay para maging asawa ka, tapos pababayaan mo lang. Dahil akala mo, porket kinasal ka na, hindi. Dapat effort pa rin. Dapat lagi pa rin. Ano to? Dapat ba may mangyari sa first meet? Depende naman sa inyo kung gusto nyo may mangyari. Dapat? Not necessarily. Hindi naman siya requirement. Pero most of them kasi, ang layo naman ng binyahe, ang mahal ng binayan, tapos pupuntahan kayo. Ano yun? Hello lang, kiss lang. Tapos, kung LDR kayo, nilalandi nyo sa LDR, tapos pag nag-first meet kayo, wala. Ano to? Parang bigla ka naging demure nung nagkita na kayo, so nag-first meet na kayo. Whereas nung LDR kayo, lahat na. Ginawa nyo na lahat. Hirap, diba? Sa pagsagot. Depende sa inyong dalawa. Kung hindi ka pa willing, well then don't.
Kung okay naman, tsaka napag-usapan nyo, dapat napag-usapan nyo. Kasi expected talaga yun, may mangyayari sa inyo. Kawawa naman si Afam, di ba? Ang daming ganyan nangyari. Hindi pinagbigyan ng Pilipina, nag-split na sila. Ayaw naman sayangin yung Afam yung kanyang vacation, naganap ng iba. Punta lang siya sa bar, ang dami nang didikit sa kanyang Pinay na willing and able. O di, binigyan nyo pa ng love life yung ibang tao. So dapat, di ba, early as possible, lalo pag alam yung pupuntahan na kayo, magpa-first meet na, pag-usapan nyo na kung ano yung okay na gawin, kung ano yung pwede, ano expectation niya, ano yung kaya mo lang gawin. Di ba? Di ba kami excited na excited siya. Tapos ikaw, can we wait? Mga ganon. Yung iba kasi, kasal daw muna. Eh kung hindi pa napag-usapan ni Afam yung kasal, paano na? Isipin nyo, hindi naman importante sa kanila yun eh. Ang gusto nila, makikita lang din. Kung compatible kayo, diba? Sexually. Kasi yun ang gusto nila eh. Na compatible kayong ganoon. Kahit gano'n pa kamahal ang isa't isa, kung hindi kayo compatible, diba? May something na missing sa inyong relationship. Lalo kung bata pa. And I'm telling you, mga foreigner na ganyan. Sa ako, tanda na. Pero, ayun ako, ikaw na susuko. Mahilig talaga, iba yung appetite. Iba yung appetite. Iba yung appetite. Dami naman nagsasabing ganyan. Meron nga isa. Ang asawa niya, 67 na eh. Pero ay, grabe pa din talaga. Pagod na daw siya. Mga ganun. Minsan nakakapagod naman. Siyempre, enjoyin niyo na lang. Gusto niyo yan eh. Kasi naman enjoyin sa iba. Diba? Neruluto. Depende sa'yo sis. Sa akin, wala. O, depende daw. Kung gusto may mangyari, go. Kung ayaw niyo, wag. Pero dapat nga, yun nga, be clear sa partner niyo na, hey, pag first meet tayo, expect mo ba na I'll open them legs for you. Mga ganyan, di ba? Kung ayaw mong bumuka ka, di wag mo. Wala mo pupilit eh. Kesa, alam niya, di ba? Lalo kung meron kayong booking ng hotel, tapos umukay ka naman na magkasama kayo doon, eh mahirap na. Parang torture naman sa kanya yun. Nandun ka sa malapit, tapos walang pwedeng ganap. Asa na to? Thanks sa pag-follow dyan and sa likes mga beha. Ate, normal ba sa Afam yung no contact of 48 hours because of family outing? I feel na okay lang. Lalo kung sila, yung malayo. Kasi pag sila dito, hindi kasi sila kagaya sa atin na ang phone laging hawak, laging nasa bag. Dito, every time na nasa kasama namin, out, kumakain, or kung saan, kung ano mga ek na natin namin, lalo family, mga ganoon. Bibihira yung may phone na hawak. Lahat yan na nasa bag, usap. Ganun sila eh. Parang, disrespectful sa kanila yung nasa phone ka, tapos may mga nag-uusap dyan, hindi ka nag-engage, kahit hindi ikaw yung kausap, no? So, narasan ko yung one time eh, nandun yung sister-in-law ko, brother-in-law ko, tapos yung asawa ko, no, mga ganyan. Eh, tumingin ako sa phone kung ganyan. What about you, Grace? Yung para talagang parang sign, parang, hey, why are you not listening to us? Parang ganoon. So, never na akong hawak yung phone ko pag mga gano'n. Lagi nasa tabi, mga gano'n. Kasi sila, sinasilent pa nga yung phone, no? So, kung 48 hours, 2 days na walang gano'n, pwedeng out of town, tapos, minsan mahiligan sila. Lalo kapag malaki yung family, yung nakaplano, yung mga gagawin nilang activities, kung may mga water, something, mga ganyan, hindi na sila. Nakafocus sila dun sa ginagawa nila, hindi sa phone. Kasi lalo, nagpaalam naman sa'yo, sinabi, na may ganito, I will spend time with my family. Wait ka kung kailan na tumawag sa'yo. Kasi sila, gusto nilang i-take advantage yun. Bibihira lang naman silang totally nagkakasama parate. Dito, nagkakasama lang sila na pag, yun, pinaka-importante sa family ng asawa ko, yung Thanksgiving. Kasi malayo yung mga sister niya eh. As mga pamangkin niya, mga ganun. Pero kaya pag may time na ganun, kung minsan nagmi-meet up sa ganito, sa ganyan. Yung meet halfway na tinatawag nila para konting, hindi masyadong sobrang haba ng drive. Ganun sila. And mahilig talaga sila sa doon sa quality time. Yun ang gusto ko dito sa kanila eh. Kahit dito, yung mga ka-church ko, kahit saan ako pupunta, na may mga pinupuntahang mga kuanik-anik, wala naglalabas ng phone, mga ganun. Kung minsan titignan na yung oras, pag sa ganyan. Pero yung never na naging occupied sa phone nila or nakita mo scroll. Wala. More on sa sila, being present in the moment na okay. Diba? Tama nga naman yun eh. Nandyan mga taong kausap mo eh. Bakit ka makikipag-usap pa sa no? Yung asawa ko nun dati, pag alam kong
pupunta siya sa sister niya sa Minnesota or sa ganito or may pupuntahan siyang ganyan. Okay, like, enjoy, mga ganyan. Saka lang yan siya tatawag. Kapag patulog na or mga ganoon. So, pinapabayaan ko siya. Parang nagre-report siya kung anong nangyari, mga ganyan. Pinapabayaan ko siya. Gusto ko ma-enjoy niya yung buhay niya. Mga ganyan. So, siguro kung mas tumagal pa, tapos wala man lang heads up na, hey, like, ganito-ganito yung mga ganyan. Medyo doon ka mag-isip. Pero kung lagi naman, normal naman ang inyong relationship, yung very routine naman. Tapos nangyari lang yan dahil nagpunta dun sa family. So, isipin mo na lang na kung ikaw yun, ganun din naman di ba? Ako ganun din Wala na akong pakialam sa phone ko kapag enjoy ako sa ginagawa ko. Yung talagang take advantage mo yung bibihira lang kayong magkasama-sama, yung mga family mo or friends mo, di ba? So, pag sa mga ganyan, huwag na tayo masyadong mag-overthink. Thanks for sharing. Oh, welcome ha. Nasaan na itong grabe kami? Anong grabe dyan? Thanks for sharing. Discussing relationship challenges like long distance, share your tips. Kung ako, sabi ko sa asawa ko, alam mo, B, mga ganyan. Kung yung mga pinag-uusapan natin, kung pwede natin itong why the need for you to like talk about that or think about that. Great, so sir for us, mga ganito, mga ganyan. Kasi kung minsan, ang seryoso-seryoso yung usapan namin, biglang, yung something that would make sense na kung anong ginagawa namin sa relationship namin. Kasi kung minsan, dalawa lang naman kami. Pero enjoy namin yung isa't isa. Tawa na kami ng tawa. Kasi kung minsan, may bigla kami mapag-isipan, magiging seryoso kami. Tapos, okay, mga ganyan. Oh, you're so wise. Sabi ko, no. I think between the two of us, ikaw yung yung ma-wisdom. Sabi niya, no, I admire your wisdom, mga ganyan. Kasi may mga simpleng pinag-uusapan kami na biglang, alam mo yun, siyempre, iba kami ng culture, iba kami lahat ng pinag-aanohan, mga ganyan. So, every time na nag-uusap kami, iba, you'll see things differently. Kasi, okay, ganito pala yun, mga ganyan. Tapos, kung paano sila dito. So, ang dami ko natutunan through sa conversation lang namin ng asawa ko. Kasi, wala naman kaming sikreto sa isa't isa na, alam mo yun, parang kumisan nga, parang yung utak namin aligned na. Kasi may mga pinupuntahan kami, o kaya may sasabihin akong ganun, yung asawa ko na yung tatapos ng sentence ko. Tapos magkakatingin na lang kami, na pareho kami ng iniisip ng mga ganoon. So, di ba? Iba talaga kapag medyo aware tayo sa partner natin, no? Kasi, di ba? Ako dito, kapag nandyan na yan siya, sabi niya, Grace, don't do that, mga ganun. Kahit magtambak pa yung mga ko dyan sa kusina, hindi ko na inaano kasi moment na naming dalawa. Diba? Hindi pwede man akong kumilos ng kung anong gusto ko pag wala siya. Pero pag andyan siya, or like pag tumatawag siya sa akin dito, nag-uusap talaga kami ng mga ganoon. Kasi baka meron siya biglang naisip, tapos gusto niya i-share sa akin, mga ganoon. Mga ganyan. May ganun yung asawa ko. Minsan, patulog na kayo, may kwento, o kaya gising na pala siya, hinihintay ka niya magising. Tapos, sabi ko, why are you awake? Mga ganyan. Are you awake now? Sabi niya, I need to tell you something. Okay, tell me. Mga ganon. Tapos, babalik kami uli ng tulog. Ganon lang. Ganon kami dalawa. As kung minsan, siyempre tulog pa yung ulirap ko. Pag gising ko ng pag talagang yung diwa ko gising na. Sabi sa kanya, B, that question last night, ngayon, sabihin ko sa kanya, mali yung sagot ko. Sabi ko, babaguhin ko, edit ko yung sagot ko sa'yo. Mga ganyan, okay. Mga ganyan. May mga ganun kami. Kasi alam niya kung minsan na, di ba? Minsan yung partner mo, may gusto itanong sa'yo, just to check. Kasi syempre, di ba? Ilang taon pala kayo magkasama. Kasama yung LDR, 6.5 years. More than 2 years kami mag-asawa. So, kumbaga, talagang always getting to know you ka. So, you never learn. You never stop learning about your partner. Na, okay, mas gusto pala niya yung ganito. Okay, pag ganito pala, mga ganyan. Kasi kung minsan, the way I talk to him, na sa ating pag Pinoy kausap mo, hindi masakit or hindi, di ba? It came across as rude for him. Or, di ba, mga ganyan. Okay, why are you saying that? That's very disrespectful. What's being disrespectful about that? I'm just like saying mga ganito. No, but you can... So, explain niya sa akin. Kasi kahit alam natin mag-English, iba ang way nila ng paggamit ng English compared sa paano natin kino-construct yung ating sentences and yung idea behind yung sa construction natin ng sentence. So, dapat talaga, usap kayo. Kasi without you knowing, baka nasasaktan nyo na yung isa't isa. Diba? Nag-harbor na kayo ng inis sa isa't isa. So, dapat, lagi talaga
Usap talaga. Lahat ng bagay. Kahit konting bagay. Kahit ano-ano dyan. Kung minsan siya pinagsabi sa akin, Grace, you don't need to tell me that. That's too much information. What's too much information? You're my husband. Kaya nga asawa kita eh. Parang sabi ko sa'yo lahat ng gusto ko, makinig ka. Kahit kung ayaw makinig, basta makinig ka lang. Mga ganun. Sana to? Baka ibang family kasama niya. Kaya pag-overthink siya. Kung lagi nang nangyayari, pwede din naman yun, no? Pero kung secure ka naman sa relationship niyo, na single naman na ganito, eh maybe talaga ini-enjoy lang niya, no? Taking advantage of the time together with the family. Ano to? Actually, kilala ko fam niya, very close din. Kaso baka pinaghanap na siya ng mas malapit. Huwag mo isipin yun. Rebuke mo yan, di ba? There's power. Death and life lies on your tongue daw. So, huwag mo sabihin. Ang mangyari yan, iyak ka. Ano na to? Ano na to? Sabihin. Ano tawag mo yun? Ampo. Tayo lang lagi maglandi sa kanila. Oo, ganun. Inalandi ka naman. Di ba kayo nalalandi ng mga partner mo? Ako nalalandi ako ng asawa ko naman. Ha, ganun. Good morning, ate. Good morning sa'yo, Cheryl. Ikaw lang ba daw laging lumalandi, Cheryl? Di ba nalalandi din naman yung asawa? Maano nga sila eh. Kasi American din husband nito. Ang very subtle nga yung asawa kong maglandi eh. Tapos kung minsan, alata may mga ganun. Yung matatawa kasi, syempre, yung itsura ko ng asawa ko, di ba? Ang formal yung itsura ng mukha. Tapos pag may sinabi, o kaya may something na ginawa sa bibig, or sa mata, or sa mga ganun. Sa kanya, mga ganyan. Sabi ko, you're all talk. Mga ganyan. Tara na. Ganyan, di ba? Kaya nga yun eh. Kaya nga very yung kung nandun kayo nung kinakwento ko yung about sa aking bell na nakuha dun sa antique shop. Alam na rin. Kumisa pag ganyan, okay, I'm coming! Alam niya na, pag nag-bell ako, need ko ng servisyong totoo. Tatawang-tawa siya pag ginagamitan ko siya ng bell eh. Kasi alam niya talagang may gusto ko ng ganap. Ganon. Gusto ko yung kanyang service. Ganyan. Ano na daw? Kaya naandun siya. At iba din yung tatig sa kanya na Siyempre, di ba kung minsan madalas sila nagyayaya. Sa akin siya yung madalas nagyayaya eh. So, iba rin yung dating sa kanya kapag alam niya ako yung may pangangailangan. Ako yung may gusto, mga ganon. Di ba? Iba din yung feeling na being wanted by your partner. Mga ganon. Di ba? Kasi, di ba? Kahit ikaw, di ba? Pag alam mong talagang asawa mo, di mo pakali. Matatawa ka, pero di ba, na-appreciate mo. You feel good about yourself na, di ba? Kahit di ka pa nakaligo, gusto ka. Doon ka na. Kikiligin ka talaga eh. Sabi mo, di ba ka nakaligo? No, let's go. Stay malandi sa kanya kahit kasal na. Yes, dapat talaga malandi ka palagi. Lalandiin mo. Siya naman lalandiin mo eh. Nasa army ba asawa mo? No po. Nasaan na siya? Wala. Nasaan na to? Wala, ang sweet. Nasaan na to? Tayo lang maglandi sa kanila. Nasaan na to? I like your way of sharing your thoughts and advice. Tricky, pero worth it. Ano talaga? Siyempre, di ba, mga ganyan. Kailangan talaga. Kaya ako minsan di ko rin gets yung iba kasing Pilipina, parang tama naman yung saan ko ba narinig yun na gano'n. Parang ang gusto kasi yung ibang Pilipina, yung foreigner mo ang mag-a-adjust sa'yo. Yung foreigner mo ang dapat iintindi sa'yo. Using that toxic term na kung mahal mo ko, dapat gagawin mo to. Kung mahal mo ko, ikaw ba hindi mahal mo partner mo? Kung hindi niya naiintindihan, explain mo. Kung hindi niya magets, di ba? Explain mo kung bakit. Na ganito yung need mo, na ganito yung dating sa'yo. Kasi for one, iba kayo talaga ng mindset. Iba kayo, ibang-iba. Sobrang laki ng diferensya. Kung minsan, darating kayo sa point na, bakit pa ang hirap paintindi na ito na ganito, na ganyan? Yung konti lang yung, yung kumbaga sa atin, dapat understood na. Bakit kailangan pa? And kung minsan mainis ka rin na, kailangan ba lahat ng bagay pag-usapan, di pa po pwedeng gets mo na kagad. Pero hindi nga kasi nag-work sa kanya. So dapat, di ba? Yung compromise, hindi lang sa kanya. Hindi lang din sa'yo. Pareho kayo kasi need nyo i-work out yung relationship nyo. Dahil, di ba? Lalo ka na, ikaw Pilipina, ginusto mo yan eh. Di ba? Hindi mo po pwedeng puro na lang kayo, good times, na mga ganyan. Ang daming, di ba? Lalo pag mag-asawa na kayo, andun na yung totoong laban eh. Na okay, mga ganito. May mga plano kayo na hindi niya gusto. Or siya, di ba? Feeling mo hindi ka kasama dun sa pinaplano or hindi kinukuha yung opinion mo, di ba?
Kaya kailangan mo talagang you learn na to tackle every matter na hindi mo siya ina-attack or kasi kung minsan parang ang bilis yung feeling natin kalaban natin yung asawa natin or kalaban mo yung partner mo, whereas kung meron kayong gusto, di ba, kahit yung simple yung pagbili ng mga kung ano-ano, gusto niya yung ganitong klase, mas gusto mo yung ganitong klase, so isipin mo na lagi na lang siya, so maybe tell him na, hey, I feel na mas okay itong ganitong brand or something whatever, kasi ganito yung functions nito, ganyan, o yung sa presyo niya ganyan. Kung ayaw talaga niya, well then punta ka na sa choice niya. And then next time, sabi mo, next time, pag bibili tayo ng ganito, ito yung gusto ko ha, total, pinagbigyan kita. So, di ba? At least alam niya na okay, di ba? Na-notice mo na medyo parang may iba ha, na parang naging gusto mo, ikaw lang masusunod dito, hindi po pwede. Kasi kung hindi kayo aaray, paano niyo malalamang nasasaktan kayo, di ba? Mga ganon. Asa na? Mahirap, mga ganyan. Yung, sabi ko naman sa asawa ko din dati, sabi ko, yung mga napapanood mong videos na very submissive ang mga Pilipina, it's true. But in some ways, hindi ako pwede ako maging submissive sa iyo. But don't ever think na oo na lang ako sa lahat ng gusto mo. Because for one, I have mind of my own. And kung nakikita ko na hindi dapat, hindi mag-work for us, and you're just being stubborn, dahil gusto mo ikaw yung lalaki, no, it's not your way or the highway. Dahil una pa lang, nung LDR tayo, nag-usap tayong dalawa and you say na whatever it is I think, malaya akong sabihin. So kung hindi na ganun yung relasyon natin now, let me know. Kasi baka kailangan nating i-reevaluate ang ating relationship. Dahil kaya ako pumatol sa'yo is because I know na magiging fair ka sa akin. Na kaya nga tayo na mag-asawa kasi partner tayong dalawa. Now, kung ang lalabas dito, porket ikaw yung nag-work, ikaw yung master ko, baka kailangan ko na mag-impake. Nag-uusap kami ng ganyan. Kasi, kung minsan nakakarinig ka ng kwento ng mga Pilipina na hindi ako pwede makapagsalita ate kasi lagi siya nagagalit. Kung nagagalit siya, di magalit ka rin minsan. And remind him ng mga kung ano sinabi niya sa'yo noon. Na para alam niya na, ano ka? Wala ka ba isang salita? Sinabi mo sa akin to. Kaya ako pumunta dito sa bansa niyo kasi ganito ang promise mo sa akin. Kaya ako yung asawa ko kapag every time na may ginagawa siya, yung mga dating pa niyang sinabi sa akin na, hey Grace, so we're together, I'm going to do this, or I'm going to buy you this. So, kapag alam ko na check niya yung box na yan for me, sabihin ko sa kanya, hey B, remember that time, you did promise to give me this, mga ganun. Really? Oh, I don't remember. You did. So, thank you for remembering. So, thank you for doing this for me. So, alam niya. Kasi alam niya, I pay attention na hindi ako porket mag-asawa na tayo. Sige-sige ka na lang sa akin. No ka? Ganun. One time, nag-away kami ganun. Whatever it is that we decide, pwede pa ako umuwi ng Pinas. Sabi ko, dahil ikaw na naman pinuntahan ko dito, pupunta pa ako dito kung hindi dahil sa'yo. Sabi ko, ayaw mo naman magstay sa Pinas. So, sabi ko sa kanya, may divorce dito. And hindi pa ako nakapag-report ng marriage natin. So, hindi ako mahihirapan. So, dapat alam niya. Kasi mahirap yung kampante rin, yung partner mo na wala kang magagawa. Pero ano ka, alam na dito na ang dami ko nang kakilala dito. Kung minsan may sabi niya, Grace, sino sumundo sa'yo? O, tinawagan ko si ganito, message ko si ganito. On the way naman pwede na puntahan o ganito, ganyan. So, alam niya na nagbibuild na ako ng circle ko. So, kung ano man mangyayari, di ba? And one time, dati what do you mean by that, Grace? Sabi ko, punta ako dito, ikaw yung namin ko. But syempre, di ba, in everything that we do, meron tayong plan A, plan B. Sabi ko, nasa akin na yun. Sabi ko, I could tell you kung ano yung mga plano ko sa buhay. Pero at the end of the day, I need to, look for myself na, di ba? Para alam niya. Para hindi siya kampante na kung ano lang, yung gusto niyang ibigay sa akin, yung okay lang ako sa lahat ng mga ganun. So, na-establish ko pa rin yun na, di ba? Hindi mo po pwedeng sabihin sa akin na hindi ako nagpo-provide sa household na to kasi ikaw yung may ayaw na mag-work ako. So, lahat ng pangangailangan ko, binibigay niya. And po pwede akong mag-demand. And no need na for me to demand. Kasi siya yung lagi na nagtatanong, mga ganyan. And kunyari, meron ako magbibili ako, sure. Okay, sinesend ko sa kanya kung magkano yung amount, kung ano yung gusto kong bilhin. Okay, baby, use this, mga ganon. So, at least alam niya. Or kung minsan meron akong, bibili ako ng ganito, yung nabili ko na. It's fine, mga ganyan. Pero nabili ko na. Kasi,
Di ba? Sabi niya sa akin na, okay, my money is your money. So, para mapatunayan kung talagang your money is my money. So, may mga ako, minsan may mga ganun akong purchase. Now, hindi naman siya nagre-reklamo. Hindi man ganun. Hindi pa naman ako sumusobra. But, you know, the fact na pwede akong mag-decide na kung saan ko gustong pumunta, kung sino gustong kasama ko, or kung gagastos ba ako or hindi. Or kung minsan may kasama ko, o mabas kami ng ganitong ganyan, siyempre makikita niya yung bill, no? O ako naman nagbayad yung bill namin this time. It's fine. Mga ganun. Asan na to? Ma'am, how do we know ba na interesado yung account galing ng England? Galing ng England, Gordon? Talk to him more. Diba? Pwede mo siya tanungin eh. And the way he talks to you, doon mo naman malalaman yun eh. At times, you need to be frank about it na, hey, are you talking to someone else? No? Do you see us progressing to something na ganun? Jojowain mo ba ako or ano? Sabi nyo kasi. Kung interesado yan, syempre, di ba? Getting to know your stage. Mahilig magtanong. Na ganyan. So, huwag kayong tamarin. Pag tinatanong kayo, huwag kayong tamarin. Kasi, di ba? The moment na mapik yung interest ng lalaki sa inyo, lalo kung alam niyang medyo, I think, mostly kapag educated yung tao, mas gusto nila yung babaeng mas may laman ng utak kaysa sa ganda. Kasi, kailangan nila ng companion. Kailangan nila ng kausap. Hindi yung someone na puro gigil lang ang alam. Puro, ganyan, mga ganon. Naman lang ha. Kasi dito, ewan ko ha. Kasi, dito, lalo pansin ko yung may mga ang tatagal lang sa asawa nila. Ang pupormal. Yung mga puti na tumagal na sa mga asawa na mga 30 years, 40 years may. Ang pupormal nila. So doon ko gustong magdididikit. Kasi kung minsan nagkukwento sila about sa marriage nila, about sa kung anong mga yung mga experiences. Yun ang gusto ko. Kasi syempre, foreigner yung asawa ko eh. So mas gusto ko yung kung ano yung mag-work sa kanya. Mostly ba sa AFA malaki ang sa kanila? Ilan inches po ba? Depende naman yan sa'yo. Minimum 6 yata. Bakit? Bakit mo pa problemahin kung malaki or hindi? Hindi naman lahat. Siguro meron ding iba na well-endowed. Meron ding iba na medyo kinapos naman. So, depende na yan. Tanungin nyo. Kung medyo concerned kayo sa ganyan, medyo siguro, no? Tanungin na kaagad. Kung ilan ba siya sa inches. Pag retired na mga foreigner, ibig sabihin meron din silang pension. Oo, lahat naman, di ba? Mostly naman, di ba, ng tao kapag nag-retire na, ang aasahan na is pension. So, kung nag-retire na yan, malamang meron na tinatanggap. Live debate, wag debate daw. Live debate sa pagbuhay to. AI, mali ka dyan. Ay ko po, mali naman to si AI na to. Kala ko ba matalino itong mga AI na to. Live debate sa buhay, pag-ibig, paglandi. Live debate sa buhay, pag-ibig, paglandi versus pagseryoso. Mag-comment ng inyong panig. O, ganyan. O, paano nyo daw nilalandi yung mga jowa nyo? Saan ka po sa Texas? Dito kami sa Jarrell. Ano na yan? Hala, ang sweet. Sino sweet? Editable pala. Grabe kami. Kulera. Kulit. O, nakaka ganyan. Kasi kung minsan tatanungin niya ako eh. Pag sa ganun, babe, pagod na ako. Ano, kailangan ba mahaba? Mga ganyan. Kasi yung asawa ko, sa bagay pareho naman kami. Pag sumugot kami, ano kasi haba eh. Talagang super explain. Okay. Wait, I'm not finished yet. Like, are you done? Can I say something now? Ang haba na mag-usap ng asawa ko. Kasi pag nag-usap kami dalawang ganyan, eh, kunyari, kung ano yung points niya, hintayin mo yung turn mo, di ba? Kung ano yung points niya, okay, yun, parang may debate na mga ganyan. When you say this, I don't think it's that, mga ganyan. And, mga ganyan. So, yung, parang naka-bullet points sa mga utak namin ng ganoon, no? Eh, kung minsan yung asawa ko, lugi siya kasi mas mabilis ako magsalita. Meron kaming pad, nusulat niya mga ganyan. Lalo kapag may issue kami, dun siya. Ayun niya. So, are you okay now? Are you done talking? Yes. Okay. Grace, when you say this, when you say that, what do you mean by this? Mga ganyan. Ano siya? May mga papel siya. May papel siya. Ganun. Kasi kung minsan sabi niya, wait. Don't talk too fast. Akuha yan ng pad. Kaya niya sa may gilid namin, dun sa may laragahan ng mga, meron isang pad dyan. Laging may pencil dyan. Just in case. May thought siyang maisip. Na kapag meron kaming issue, lagi yan siyang may ganoon. Lugi siya eh. Sabi niya gano'n.
Pag kasi diskusyonan ganun, mas magaling yung memory ko eh. Lalo kapag nainis ako sa mga sinabi, dun talaga tumatatak sa akin eh. Siya kailangan na ng papel. Ganyan. Bahala ka dyan. Asa na to? Hello, my tree. Ano to? Hello, my tree. D? Anong 3D? Anong 3D? Hello, my tree na kaming... Ito, my 3D na kaming mag-usap. 3 days. You mean 3 days? No, tama. Hello, may 3 days na kami mag-usap niya. Fam, consistent naman siya. VC at message. Okay ba pag ganun? Oh, depende. Okay naman eh. Kung na-enjoy mo naman eh, go. 3 days pa lang naman eh. Don't expect too much. Ba? Don't expect too much. Medyo, yun na. Walang kamatayan, go with the flow. Kausapin mo lang. Diba? Galingan mo. Kasi marami namang kachat yan eh. Pag bumabad na sa'yo yan, and kung minsan siya magsasabi na, hey, naman, pwede tatanungin naman eh, are you chatting with other Filipinas? Gano'n. Diba? Titignan mo naman kung nagsisinungaling. How many? O, taga saan? Mga gano'n. Diba? So, who you like most? Ganun pa joke lang. Kung minsan daanin nyo sa joke eh. Pa konti-konti. Kung gusto nyo magandang sagot, medyo sundutin nyo rin ang tanong. Ano? Akala ko nung pag unang araw lang siya consistent. Kaya nagsabi agad ako na ayokong mag-waste ng time. Grabe ka naman, first day lang ayaw mo mag-waste ng time. Ano gusto mo? Magkagustuhan na kayo kagad first day. Wala pa nga kayong talagang na-establish na anything na conversation. Hindi pa nga alam yung mga typical na slam book question ako ng favorite color, mga ano dyan. Mga ganun. Favorite memory in life, mga ganun. Biggest lesson in life or favorite Bible verse, wala pang kanya na pag-uusapan. Gusto mo kagad malaman kung waste of time. Ganun talaga, kailangan mo talaga mag-waste of time kung if you want to really get to know someone, diba? Usap talaga. Sayang ka ng oras, sayang ka ng laway, sayang ka ng panahon talaga sa ganyan. Gusto mo yan eh. Paano, diba? How can you tell na medyo marami ka na natutunan sa tao kung wala ka namang, ano man to? Wala kang ini-invest na time. Ano na to? Ayun, parang na-stress na siya kasi may trust issue daw ako, haha. Pero na okay. Totoo naman eh, kahit naman ako, ha? Ano, why waste of time? We are just talking. This is the first day. Anong gusto mo? Pangakuan na rin kita, kagaya ng iba. Nakasal ka agad, no ka? Ganun. Huwag masyadong madali. Huwag kayo masyadong magmadali. 3 days pa yan eh. Yung iba nga umabot na ng 1 year, hindi pa sila sure kung seryoso. Nasaan na to? Australian kasi kay LDR ko lagi ako yung naglalandi sa kanya. Bakit naman laging ikaw? Minsan landiin ka rin naman dapat niya, di ba? It goes both ways. Hindi ko naman siguro lalandiin yung asawa ko, hindi niya rin ako nilalandi. Dapat, di ba? Kung binubuhay mo yung dugo niya, bubuhayin ka rin naman niya. Ganun, di ba? Parang hirap naman nun. Ikaw lang naging sa LDR, tapos yung kausap mo, ganyan lang. Siya lang yung nagre-receive. Effort naman masyado. Dapat, diba? Mutual. Mutual yung landian. Asa na to? Sabi ko po, asa na? Nakakains man. Angat. Ano na to? Ano na yan? Nasa army ba asawa mo? Ano na to? Australian, ito yung kalandian. Stay malandi sa kanya kahit kasal na. Ano ka to kaya? Good eve. Good eve naman sa'yo, ha? Na mayas. Thanks sa mga follow dyan, be, ha? Don't sugarcoat every time when it's uncomfortable for you. Then say it. Tama talaga. Kasi, parang, di ba, lugi tayo kung ewan ko, hindi mo kasi talaga ako yung martyr na gano'n, no? Kaya nga, lagi ko nasabi dito kapag kausap ko yung mga, di ba, mga ganun sharing ko pa paano start ang aming relationship, na I think the fact na hindi nag-work yung aking previous relationship is because my mindset fits more sa foreigner. Kasi, minsan masakit ako magsalita eh. And medyo, sa iba, harsh na. Like, when you speak your mind, when you speak your truth, people take offense. Na feeling nila attack yun. Hindi pa po pwedeng opinion ko lang yun sa'yo or how that, ganun yun, how I see things. Hindi pa po pwedeng ako yun. Hindi naman laging ikaw ang problema eh. Baka naman ako yung problema kasi ganun yung thinking ko. So, hindi naman dapat na masaktan ka every time, no? Dami kasi super sensitive. Parang sa Pinas kasi lahat na lang eh.
may, diba? Kahit sa friends ko minsan, may nasabi kang ganito. Ano, kailangan ba babulain kita parate? Like, hindi ba pwedeng isipin mo na it's coming from, point of concern. Kaya ako nasabi sa'yo na, tatanga ka ba? Niloko ka na babalikan ka pa. Di ba ganyan din sinabi sa'yo last time, yung binalikan mo. So, okay ka lang ulit. Diba? Yung mga ganun. So, yun lang. Enjoy ko. Na very, straightforward. And kahit kami ng asawa ko, no? Kung minsan nga inisip ko, hindi na ako sensitive sa Pinas, pero may mga time pa rin dito na parang feeling ko, okay, wait lang, mga ganun. So, mag-usap kami dalawa, no, Grace, I don't mean it like that. Okay, so at least, diba? Hindi yung kesa kikim-kimin ko, tapos biglang nasasaktan ka, hindi wala ka naman palang dapat na ikasakit kasi medyo mali yung interpretation mo about what he said or what he did. So, kailangan talagang usap parate. Ano na to? Ang bless ko lang kasi si Afam sees me as an equal. Oo, yun talaga. Mga ganoon. Kaya pag mga ganoon, minsan dito yung asawa ko sa kanya, no, Grace, that's our money. You work here too. Sabi niya, wala akong malinis na damit kung wala ka dito. Wala akong ganyan. Wala akong kakainin dito. Imagine kung wala ka pa dito. Ang laki ng gastos ko sa pagkain kasi puro lang ako sa labas kumakain. Now, puro home cooked meal yung ginagawa mo sa akin. Mga ganoon. Yun na-appreciate niya. Like, last time sabi ko sa kanya, B, nilutuan na rin kita kahit alam kong ayaw mo ng isda. Kasi bumili ako ng tilapia na fillet. Ayoko ng ganun. Wala akong mahanap na buo dito puro mga ganung fillet lang sila, mga ganyan. Iniisip ko, ano makakain ng asawa ko? Initin ko na naman sa kanya natirang pasta. So, nilutuan ko rin siya. May pinair lang ako na mixed veggies, no? Pagdating niya, sabi niya, ang bango daw ng sabi ko, isda. Sabi ko, akala ko magreklamo ka. Sabi niya, ganyan. Pinicturean niya pa yung plate niya. At sinend niya sa group chat nila na magkakapatid. Sabi niya, masarap daw nung niluto kong ganyan. Parang ang tagal na din daw niya hindi nakakain ng isda. Kasi ayaw talaga yung isda eh. Yung mga ganun. So, mga little things na gano'n. Na-appreciate ko naman na na-appreciate na ako. And kahit yung mga sister-in-law ko, every time, lagi yan silang, pag nakikita nila ako or ganyan, lagi sila nagti-thank you sa akin na, thank you for treating our brother so well, mga ganyan. Obvious naman daw na masaya yung kapatid nila, yung mga ganon. Kahit yung mga friends ng asawa ko, randomly ko minsan, pag nakakausap nila ako, we love you, Grace, and we are thankful that you are together now. Mga ganong sila sa akin. No? Kasi alam naman nila na na kung ano yung addition ko sa buhay niya. Kahit siya naman din sa akin, ganoon din naman ako. Thankful naman ako sa kanya. Alam naman din niya kung gaano yung tingin sa kanya ng family ko and ng mga friends ko. No? So, ganyan lang. Patas lang. Yun lang talaga. Yun ang isa rin yun sa answered prayer ko na yung asawa ko kahit magkaiba kami ng lahi, kahit yung tingin na, di ba? Isipin natin kung minsan baka mamaya, pamilya niya racist or something, ganyan, mga So, living on an answered prayer naman ako na mahal ako nung mga in-laws ko. And yung asawa ko is, alam mo yun, minsan sa kanya mas importante pa yung opinion ko about something. No, I have to talk to Grace about this first. May mga ganun siya. Kahit simpleng kung saan kami pupunta, yung mga ganyan, may nag-invite sa kanya. I have to talk to my wife first if gusto niyang pumunta or So, may mga ganyan na siyang egg. So, I know na importante ako sa buhay niya. Hindi ganun din naman siya sa akin. No? Hindi naman ako pupunta dito. Hindi naman siya nagmamatter for me. But yun na. Kailangan talaga ko minsan din na yung maging very vocal about what you expect from him. Nasa to. Ayaw din niya punta Pinas. Gusto niya ako. Sa Australia. Kung kaya mo pupunta, pupuntahin ka niya. Kung asikaso naman niya lahat, kung provide naman niya, well then go. Try mo. Siya dapat yung una punta dito. May age kasi sa akin. Matanda na, hindi na may physical na ba? Na ang tawag dito. He prepared my air ticket. Asa po pwede na? Ano mo kinukuha? Di ba sa Australia yan? May visa ka na? Dito na visa dyan, di ba? Parang ang hirap niyan. Paano if you see something wrong and you wanna go home? Saan yung pagpupunta? Yung ba yan? Yung pupunta siya. Yung talaga totally. Pag first meet nyo, tapos pupunta ka dun sa bansa nung foreigner, parang nakakatakot eh. Because what if hindi kayo may iba sa ugali? Paano ka? Diba? Yung ganoon. Tapos siya nag-prepare ng ticket. Round trip ba yung ticket mo? Or, diba?
Eh kahit nasabihin natin, ano, paano kung hindi nga kayo maging okay, may something na ano sa kanya. Paano, may escape plan ka ba? Dapat medyo, dun ka din eh. Medyo kabahan ka rin para sa sarili mo na what if. Diba? Siyempre, expect natin. Mga kausap natin ganyan, ang bait. Paano kung biglang may saltik? Ano mangyayari? Sino tatakbuhan mo dun? Meron ka bang nakatabi na extra for you na money just in case na magano'n, pwede ka ba kagad makaalis? Diba? Kung hindi ka niya bilhan ng ticket pabalik, makakaya mo ba? Afford mo ba na bumili ng ticket mo para, diba? For your own good, for your safety. Kasi hindi mo pa kilala eh. Nasa na to? Okay lang basta round trip ticket ang kukunin niya. Kahit na ba round trip eh. Para pag andun ka na, biglang ano, saan ka magsistay? Diba? Yun yung kumisan medyo kailangan mong pag-isipan eh. Wala kang kakilala doon. Very ano ka, vulnerable ka. Kung biglang masama yung ugali or yung gano'n ng ganyan, saan ka tatakbo? Paano ka? Whereas kung sa Pinas ka, minute up, teritoryo mo, mas safe ka. Diba? Kung may saltik man yan or gano'n, hindi naman siguro yung gagawa ng something na he thinks na pwede niyang ikakulong na nasa teritoryo mo ikaw eh. Diba? So, dapat medyo, diba? Think about your safety. Yun ang number 1 priority mo. Na, what if, lalo hindi pa naman kayo nagkita ever. Diba? Wala ka pa totally alam sa kanya. Ang alam mo lang is yung persona sa online. Kahit sino naman pwede magbait-baitan sa online. Diba? Pwedeng anghel. Pero pag sa personal na, sungayan. So, paano ka? Yes, be, kaya ayaw ko papunta sa kanya kasi takot din ako. Takot daw siya. Oo, yung balak niya kunin ako. Madam, ask ko lang, 100% serious. 100%. 100%. Kailangan 100% talaga. Madam, ask ko lang, 100% serious na po ba yung AFAM na pagsusupport sa anak mo na nag-aaral? I say na, not naman 100%. Kasi yung iba naman sa kanila, no offense, no? Yung iba naman sa kanila, lalo maraming pera, bariya lang yan. Kung magkano yung binibigay sa anak mo, they treat it as charity. Eh dito, more on online ang giving. Pag may mga ganitong event, bibigay sa ganito, bibigay sa ganyan. Ang daming napupuntahan. Kasi bagay dito na napapakinabangan mo naman kasi yun sa tax return nila, kasama yung mga kung ano-anong giving mo sa mga charity, sa mga ganyan. So kung kukwentahin mo, po pwedeng, di ba, out of the goodness of their heart, na gusto lang nila makatulong, or baka, di ba, gusto lang nila to feel good for themselves. Di natin alam kung anong motivation, baka tumutulong. So, kung seryoso, dahil lang sa nagbibigay, ang dami namang nabigyan ng bahay, lupa, kung ano-anong mga ari-ari ang binigay dun sa Pilipina. But then, yung Pilipina mismo nakadiscover na may iba pa palang sinusuportahan, na hindi naman pala gustong, di ba, ng long-term na relationship. So, when it comes sa pagiging serious na ganyan, maybe, don't take it to heart na lang muna. Kung ano yung binibigay sa inyo, be thankful, be grateful about it, but don't hang on it na as in safe ka na talaga, na kakapit ka na lang dahil nagbibigay sa'yo, seryoso na, no? Kasi yung intention naman ng tao, tayo na lang ang makakakita, di ba? Kahit kasi, ano lang naman yan eh, pera lang naman yan eh. So, gaano ba kalaki yung support sa'yo? Kasi yung malaki sa'yo, pwedeng maliit lang sa kanya. Pwedeng bariya lang. So, siguro, no, the best thing to do, be thankful about it. And kung susuportahan ng anak mo, edi, make sure na, it goes to, his education. Para kung hindi man sa dulo, kayo nung AFAM mo, at least, yung anak mo, na-secure yung future. Diba? Pag sa mga ganyan. Kasi, yung iba, ang daming mga foreigner na hindi naman pinupuntahan yung mga Pilipina. Pero ang dami na nabigay dun sa Pilipina. And okay lang naman dun sa Pilipina kasi syempre, di ba? At totoo lang. If it works for you, and okay naman, okay lang sa kanila na hindi nagkikita. 10 years, 5 years hindi nagkikita. Pero grabe yung suporta ng foreigner. Kasi mga ibang foreigner, baka nalulungkot lang. Baka wala namang mga anak na. Or sa pensyon nila, di ba? Bariya lang. Diba? So, and the fact na nakikita nilang na napupuntahan, parang they feel good about themselves. Kahit sino naman, diba?
Pag nakikita mo may binibigyan ka and napapakanabangan naman lang binibigay mo, you feel good about yourself. So, di ba? Pag sa mga ganyan, siguro, huwag na natin masyadong problemahin kung seryoso ba sa inyo with the relationship. Diba? Let's be grateful na lang kung anong meron. Kasi kung sa dami nang naibigay, tapos kayo mismo, na kayo yung in a relationship, hindi nyo pa masabi, medyo something is wrong sa inyong relationship. Dahil baka mamaya, yung relationship nyo, ang pinag-uusapan nyo is more on sa mga pangangailangan mo lang. More on sa pangangailangan ng mga anak mo. Baka hindi sa pangangailangan mo or sa pangangailangan niya. Baka mamaya ang concentration nyo is more on sa helping. Kaya ako minsan, di ba, pag sa mga ganyan, let's not be greedy na lang siguro. Na, dapat pupuntahan niya akong ganito. Dahil sa Pilipina, lagi naman siya nagbibigay, provided niya lahat, pero hindi pupunta sa akin dito. Maybe talagang may foreigner kung nasan siya sa buhay niya. Di ba? Kasi baka mamaya, ang gusto talaga niya is may makausap lang. Baka ayaw niya nang mag-asawa. Baka ayaw niya nang pumunta sa Pinas. Okay na sa kanya yung ganung setup. Diba? Sa mga ganyan, siguro personal niya na. Kung okay lang sa'yo na hindi kayo magkita or okay lang sa'yo na hindi kayo, hindi ka mapakasalan. Kasi iba ganun, diba? Gusto pakasalan. Yung ibang foreigner, wala na sa kanila yung ganung plano na magpakasal pa. Kasi syempre mga complications when it comes sa kung pupuntahan pa, kung may mga anak yan, sa hatian. So, siguro pag sa ganun, thankful ka na lang. And yun, diba? Sabi mo sa anak mo na mag-aral ng mabuti. Para at least, diba? Kung hindi man kayo sa dulo ng akam, meron siyang remembrance, meron siyang mabuting na itulong sa family mo, sa inyo, sa anak mo. Siya yung unang punta dito kasi, if something went wrong, may tatakbuhan ka dito sa Pinas. Okay, masyadong matapang, lalo hindi nyo pa nakikita. Kasi ang dami na napupunta sa kung saan, di ba? Tapos nakita, wala nang mga laman loob na kung saan na napunta. Yung mga ganong horror stories, kung minsan mahirap yung masyadong matapang na bahala na. Hindi po pwedeng bahala na. Kasi buhay mo yan. Future mo yung nakalaano dyan. Nakasugal mo dyan. So, di ba? Kung mahal mo yung sarili mo, dapat, you think like mga twice, ganun mo na, di ba? Always prioritize your safety. Prioritize mo parati yung sarili mo. Sana to. 1 year na kami, may Pilipino. Ano to? 1 year na, tapusin mo na to. 1 year na kami, may Pilipino ako napuntahan sa lugar. Nakatrabaho niya, Pinoy. Ano to, be? Guluhan pa natin. Sana to. 1 year na kami, may Pilipino, may Pilipno. Ako napuntahan. Basahin mo yan. Paano mo tinype yan? Sa ulo. 1 year na kami, may Pilipno. Ako napuntahan sa lugar, nakatrabaho niya, Pinoy. Hindi ko maintindihan kung anong question dyan. Question ba yan? O statement lang? Wala niyo pa kasi. Discussing the dynamics of marriage with a foreign husband. AI ka dyan. Bakit ganun? Hindi ko maintindihan itong AI. May Tagalog, may English. Kinakausap ang mga kasamahan tungkol sa mga taong para sa first date. Nakakatakot mga AI. Mima, ano naman ang 5 years? Asan to? Mima, ako naman siguro sabi mo, no? Mima, ako naman ang 5 years, 3 times lang kami in 5 years siguro to. Mima, ako naman in 5 years, 3 times lang kami nag-video call, but every 15th of the month, support 10K. 10K? Sa pera nila o sa pera natin? Laki niya kung 10K USD ba yan? Asan na to? Or sa anyway, kahit na 10K. Kung every 15 month, or monthly, 10,000, okay na rin yan. Mga ganun. After 5 years, 3 times lang kayo. So, anong problema natin? Walang plano. Walang marriage proposal. Diba? Wondering ka na kung serious ba? 5 years na yan. Nagbibigay. Anong problema nga natin? Anong gusto natin? We have to consider na we have different values and not being true. Talaga. Kaya pag siguro, yun talaga dapat Pag Pilipina ka, syempre, diba, we are stubborn in so many ways. Pero iwan mo na.
yung mga nakasanayan mo sa Pinas. Kasi ikaw talagang kailangan mo mag-adjust sa kanya, sa family niya, no? Sa mga tao sa paligid mo. Kailangan mo talaga mag-adjust eh. Hindi mo pwede ipilit yung nakagisnan mo. Kasi wala ka na sa teritoryo mo. So, dapat ikaw, di ba, open ka sa ganoon. Na, parang yung growth mo ba? Need mo mag-grow. Di ba? Kailangan mo di ba, to live how they live. And kung ano yung sa kanila. Ganun ka na rin dapat. Yung thinking mo medyo, di ba? Yung values natin, yung very preserve. Pero kung ano yung normal na sa kanila and yung kung ano yung kumbaga parang given and kung ano yung expected, ganun na rin dapat. Ayun na yan. Meron pa ba to? Ano ang problema mo dun sa 10K and support? 5 years na kayo, 3 times. Salamat sa mga advice mo. Welcome, Bea. Tatapusin ko na to. Bea, ano yung sa support? Ano tabi mo? Tapusin natin yan. Kasi mag-aalas 12 na, magbe-break na yung asawa ko. Kailangan na namin maglandian. Always ask them if they want something long-term or short-term, less time wasted. True. Yun talaga. Kasi di ko rin talaga gets yun eh. Ako sabi ko sa asawa ko, sabi ko, feeling ko talaga super atat ko nung nagchat-chat tayo. Kasi 3 days, sabi ko sa kanya, what do you want from me? It's like, if friendship, if it's only friendship, when I have a lot of friends here. Sabi ko, binigay ko sa iyo yung messenger ko. What's keeping you na tawagan ako sa messenger, video call? I just wanna see you. Mga ganun. Hindi pa nga daw siya ready. And yun nga, feeling niya masyado akong naging aggressive. Na, hindi daw ako makapaghintay. Na siya yung siya yung nung transition namin dalawa kung mag-uusap kami ng video. Sorry ka, tatako eh. Hindi ako mag-aksaya ng panahon eh. 3 days na, haba-haba yung mga tinatanong mo sa akin. Ang hirap mag-type, paragraph ka magtanong sa akin. So, paragraph din ako mag-type sa akin. Kaya sa ulong mag-type. Diba? Sa haba ng tinype-type namin doon, mas marami kami pag-uusapan kung through video. Kapagod eh. Sabi ko sa kanya. Asan na to? Asan na yan? Ano naman eh. Ano na to? Serious ba? Nakakadugo na ng ilog ng serious question. Serious ba? Lubog, litaw, busy daw. Sabi ko, ayaw ko na. Sabi niya, we fix this. Be patient with me. Ano bang reason niya? Diba? Bakit lulubog, lilitaw? Dahil busy. Kung magjojowa ka, you'll make time. Kasi alam mo naman lalo kung LDR, diba? It involves yung regular na communication. Paano kayo magkakakilanlan ng jowa mo? Kung kailan mo lang gusto, kung kailan mo lang po pwede. I-fit mo sa schedule mo. Gawan mo ng di ba? Make sure na kasama ka dun sa mga plano, sa daily niya, activities niya. Gaano ba naman yung bago matulog? Lahat naman tayo natutulog eh. Mag-uusap kayo, di ba? Pag may break siya sa work niya, di mag-usap kayo. Kung po pwede naman, kung sakto naman yun, Kung medyo gising ka pa, kasi syempre iba naman yung di ba? Time zone. So kung gising ka pa, kung alam mo yung gising ka pa, po pwede ka pang makapag-usap, why not? Diba? You'll make it work. Hindi po pwedeng busy. Dahil kung super busy ka, huwag kang mag-jowa. Kasi busy ka pala eh. Di doon ka lang mag-concentrate sa work mo. Kasi alam mo namang, di ba? Dapat effort. Relationship niyo yun eh. Paano yung mag-work? Nandyan lang, tenga lang kayo dyan. So kung kailan mo lang gusto, paano na? Di ba? So siya lang parate. Paano ka na? Yung mga ina-expect mo from him. Di ba? Paano kung dapat malaman niya kung yung jowa niya ba is mahilig makapagkwentuhan, kung yung jowa niya ba ay gusto yung mga ganito, mga ganyan, di ba? Yung iba nga nagde-date pa sa online, di ba? So kung sobrang busy niya, diba? At hindi mo na type, ano siguro sabihin mo, I'll do you a favor para hindi ka na napapagod kasi baka additional task pa ako sa'yo. Splitan mo na. Ano na to? Kung sobrang busy siya, splitan mo na. Kasi baka mamaya, busy din yan sa iba. Ayaw ka lang bitawan. Kasi, di ba, hanging on branches. Hindi pa makapag-decide kung sino gusto. Depende, ano reason niya, be. Dating stage na ba kayo or talking stage pa? O, yun din, isa din yan.
Ayun na, nagbabahagi ng kwento tungkol sa AFAM at suporta sa anak na nag-aaral. Sorry. 1 year kami ni AFAM, pero takot bumiyahe mag-isa papunta sa kanya, be. 55 na siya, ako 45. Tsak, takpuntan, takpuntan. 55 siya, 45 ka. Takot siyang bumiyahe mag-isa. Bakit naman siya matatakot? Diba? Akala ko ba love conquers all? Takot ako puntahan siya sa lugar niya. Dapat naman taga matakot ka. Kailangan din talaga natin kuminsan kaba-kaba. Kasi kung pupunta ka doon, sinong kakadala mo? Siya lang. Sure ka ba na siya yun? Yung pangalan niya. Siya ba talaga yun? Diba? Hindi mo alam kung anong meron eh. Kung pumunta ka sa kanya, saan ka mag-stay? Sino kasama mo? Sino kasama niya? May kasama ba siya sa bahay? Mga ganoon. If in case something went wrong sa inyong dalawa, saan ka pupunta? Anong plano mo? Diba? Hirap eh. Diba? Kung mag-iisip ka lang na kung pwedeng the things that could go wrong, eh, kakabahan ka talaga. How about ang AFAM na laging busy po? Pag laging ang busy ang AFAM nyo, do him a favor, sabihin mo, hey, I feel na it's better for us to part ways kasi masyado kang busy eh. Ayoko na makaabala sa'yo. Kasi gusto ko jowa. Ganon. And I need to spend time with my partner. Ganon. Kung sobrang siyang busy at nagiging issue na para sa inyo, sabihin nyo. Dahil, di ba, you'll make time. If something is important, if someone is important for you, you'll make time. Gagawa ka ng paraan. Walang busy sa taong gustong lumandi. Walang busy sa taong gustong to make someone feel na they're important, they matter. So, I feel na very lang siya. Easy excuse yung busy ako. Kaya naman gano'n ka ka-busy. Diba? Kahit gano'n ka ka-busy, meron yung rest day. O pwede kang gawa ng paraan kung gusto niya. Pero yung very convenient na busy kasi ko eh, sorry. Yung ganoon, yung magsusorry lang sa inyo, tapos wala. Ang hirap ng ganyang relasyon na ikaw na lang, wait ka na lang na okay, ikaw na lang laging iintindi. Kung busy siya, huwag na sila magjowa kung super busy, di ba? Kasi makakasagabal pa yun sa kanilang schedule. Asa na? Tapos na tabi ha? O babay na. Ano na to? Tulog na din ako. Tulog na ako. Tatry na lang ko ulit kung kaya ko na makapag-reply. Kasi nag-live lang ako ngayon. Hindi na ako nag-live. Nagla-live ako Friday lang. Kung pwede na ako makareply. Kasi reply ako ng reply dun sa may mga nagko-comment. Pag tinitignan ko, wala yung reply ko. Pagod nag-reply. Tapos di naman lumalabas. Kung minsan, like ko lang yung lumalabas, yung hinartan ko lang. Pero may reply ako doon eh. Natatandaan ko may reply ako. Tapos wala. May sabihin ng mga hindi ko iniintindi. Pag may time ako, nire-replyan ko yan. But anyways, marami lang talaga akong violations dito ka TikTok. Tsaka feeling ko confused siya. Kasi nga, ang number na nagamit is yung US number ko na. Tapos yung region ko iba. Tapos basta yung For You page ko, kung hindi ko sasadyaing yun doon, puro mga American yung lumalabas sa akin. So, diba? Medyo siya. Medyo problematic ang aking region. Tulog na ako, may next time ulit. O sige, basta see you na lang Friday. Friday ako nagla-live talaga. Depende na lang kung meron akong gala or may biglang bisita, something. Good night. Bye-bye mga be. Thank you. God bless you. Nasaan na to?